Magkakaroon na ng paliparan ang bayan namin. Nagpapadala ang tanggapan ng relokasyon ng mga tao sa bawat bahay para sukatin ang mga ito at makipagkasundo tungkol sa kabayaran. Pero 3 buwan akong naghintay at walang sinumang kumatok sa pintuan ko. Kalaunan, nalaman kong may sadyang nagguhit ng hangganan ng demolisyon para hindi maisama ang ari-arian ko. Galit na galit akong pinuntahan si Mayor Zeng para kumprontahin siya. Ang sagot niya, ganyan talaga ang plano. Wala akong magagawa. Pinagtawanan ako ng mga kapitbahay ko. Good luck kung balak mong tumira habang buhay sa lumang bahay na iyan. Wala akong sinabi. Sa halip, kinuha ko ang bawat sentimong naipon ko sa kalahati ng buhay ko, winidraw ko lahat at umutang pa ng dagdag. Nakalikom ako ng 10 milyong yuan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang dati kong lumang bahay ay naging isang gusaling maisampung palapag na may karatulang Clouds Edge Hotel. Ang karatula sa pinto na nagsasabing, bawal pumasok ang hindi bisita ng hotel, ang naging pinakakapansin-pansing tanawin sa buong paligid ng paliparan. Nang kumalat ang balita tungkol sa paliparan, hindi na muling naging tahimik ang maliit naming bayan ng Aning. Bayad sa kompensasyon, mga pabahay para sa relokasyon, at isang bagong kinabukasan, iyan na lang ang laman ng usapan ng lahat. Pabalik-balik sa mga kalsadang lupa ang mga puting van na may tatak ng tanggapan ng relokasyon. May mga manggagawang may dalang panukat at kwaderno na umiikot sa bawat bahay para magsukat, magtala at makipagkasundo. Marcos Fu ang pangalan ko. Nakatira ako sa dulong silangan ng bayan, sa isang bahay na may 2 palapag na matagal nang naluma. Mula nang maagang pumanaw ang mga magulang ko, ako na lang mag-isa ang nakatira rito. Noong unang araw, dumaan lang sa tapat ng bahay ko ang van ng tanggapan ng relokasyon ang hindi man lang humihinto. Inisip kong baka sa dulong kanluran lang sila nagsimula at hindi pa ako naaabot. Pagsapit ng katapusan ng unang linggo, nakipagkasundo na ang kapitbahay kong si Aling Lee at balitang napakalaki ng nakuha niyang kabayaran. Hindi mawala ang ngiti sa mukha niya. Sa tuwing nakikita niya ako, lagi niyang sinasabi, Marcos, malapit na rin sigurong dumating ang sa iyo, ano? Mumingiti lang ako at tumatango. Pagsapit ng katapusan ng unang buwan, nagsimula ng isa-isang lumagda sa kasunduan ang mga pamilya sa silangang bahagi ng bayan. Hindi nagtagal, bawat pader sa bayan ay may pulang marka ng demolisyon, maliban sa akin na nanatiling kulay abo at walang anumang marka. Parang bumigat ang sikmura ko. Lumipas pa ang 2 buwan. Halos lahat ng pamilya sa bayan ay nakalipat na. Unti-unting nilamon ako ng matinding pangamba. Naglakad ako papunta sa opisina ng pamahalaang bayan para hanapin si Mayor Zeng. May kausap siya sa telepono at nang buksan ko ang pinto, halos hindi man lang siya tumingin sa akin. Ano nang kailangan mo? Lumapit ako. Mayor Zeng, gusto kong magtanong tungkol sa relokasyon para sa paliparan. Bakit hindi kasama ang bahay ko? Dahan-dahang ibinaba ni Mayor Zeng ang telepono at inilabas ang isang malaking mapa ng plano mula sa drawer niya. Itinuro niya iyon. Tingnan mo mismo. Lumapit ako. Parang gumuho ang dibdib ko. Ang hangganan ng demolisyon sa mapa ay parang talim ng kutsilyo, dumaraan mismo sa gilid ng bakod ng bakuran ko. Nakatayo ang gusali ko na parang isang nakalimutang isla, na iwan sa labas ng hangganan. Titig na titig ako sa linyang iyon. Bahagyang nanginig ang boses ko. Ano? Ano nang nangyayari rito? Nagkamali ba kayo? Patag at malamig ang boses ni Mayor Zeng, walang kahit katiting na init. Walang pagkakamali. Ganyan itinakda ang plano. Wala kaming magagawa. Hindi ako umatras. Pero bakit kasama ang buong bayan tapos ang bahay ko lang ang hindi? Tinaasan ni Mayor Zeng ang boses niya, puno ng otoridad. Sinabi ko na sa iyo. Ang mga nakatataas na eksperto ang nagpasya niyan. Ano nang magagawa ko? May trabaho pa akong aasikasuhin. Diretso siyang lumabas. Pagka-uwi ko, nadatnan ko agad si Aling Lee na inuutusan ang mga tagalipat habang isa-isang isinasakay ang mga kasangkapan sa truck. Isang tingin lang niya sa blangko kong mukha, napangisi siya. Marcos, mukhang hindi naging maganda ang usapan. Wala akong sinabi. Nang makitang hindi ako sumasagot, umirap siya. Alam ko na. Mahirap talaga ang pwesto ng bahay mo. Paliparan ang itatayo. Nasa gilid lang ang bahay mo, wala namang hinaharangan at kailangan ka pa nilang bayaran kung kukunin nila iyon. Bakit pa sila mag-aabala? May isa pang kapitbahay na lumapit at nangutya. Binabati kita. Habang buhay kang magiging nag-iisang pamilyang matitira sa bayan, nagbabantay sa sirang bahay na iyan. Paliparan na lang ang makikita mo sa paligid. Sa ingay pa lang, mababaliw ka na. Mas lalo pang humalakhak si Aling Lee. Tama.
Habang kaming lahat ay komportable na sa mga bago naming apartment sa lungsod, si Marcos naman ay mananatili rito, nalalanghap ang usok ng mga eroplano. Parang mga karayom na bumaon sa akin ang tawanan nila. Pero hindi ako nakipagtalo. Dahan-dahan ko lang itinaas ang ulo ko at tahimik na tiningnan ang bahay na kinalakihan ko. Isa-isang umalis ang mga truck ng paglilipat. Mag-isa akong nakatayo sa walang lamang kalye at inilabas ang telepono ko. "Hello, Sophie, ako ito, si Marcos." Narinig ko ang mainit niyang boses sa kabilang linya. Halatang nagtataka siya. "Marcos, bakit bigla kang tumawag?" Sandali akong tumahimik. May gusto sana akong itanong tungkol sa pag-utang. Si Sophie ang matalikong kaibigan mula pagkabata. Nag-aral siya ng pananalapi sa kolehiyo at ngayon ay nagtatrabaho bilang tagapamahala ng mga kliyente sa isang bangko sa lungsod. Halata ang gulat sa boses niya. "Utang? Marcos, ano nang nangyari sa iyo?" Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Wala namang malaking nangyari. Gusto kong ipaayos ang lumang bahay. Mas lalo siyang nagtaka. "Ipapaayos? Ngayon? Narinig kong magkakaroon ng paliparan sa bayan ninyo. Hindi ba ililipat na ang lahat?" Maikli kong ikinuwento ang nangyari. Hindi kasama ang bahay ko sa relokasyon. Natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Sophie, bakas ang galit sa boses niya. "Pang-aapi na iyan. Paanong magiging ganyan ka-eksakto ang mapa ng plano? Parang sinadya nilang iwasan ang bahay mo." Nanatili akong kalmado. Nagkataon man o hindi, wala na ring saysay iyon ngayon. Nagpilit si Sophie. "Ano nang balak mong gawin? Maupo na lang dyan sa lumang bahay na iyan?" Tumingin ako sa labas ng bintana, sa malawak na bakanting lupa, at malinaw kong sinabi, "Hindi, gigibain ko ito at magtatayo ako ng bago." Matagal na natahimik si Sophie. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Marcos, sigurado ka ba? Napakalaking pera nito." "Sigurado ako." "Magkano ang kailangan mo?" "Mayroon akong $200,000. Naipon ko. Mula sa iniwan ng mga magulang ko at sa ilang taon kong pagtatrabaho. Gusto kong umutang ng $300,000 pa. $500,000 lahat." Sa kabilang linya, napasinghap ng malalim si Sophie. $500,000? "Marcos, nababaliw ka na ba? Magtatayo ka lang naman ulit ng bahay na titirhan mo. Kailangan mo ba talaga ng ganoon kalaking pera?" Hindi ako nagtatayo ng ordinaryong bahay. Tumingin ako sa napakalaking lugar kung saan ginagawa ang paliparan sa malayo. Hindi magtatagal, mapupuno iyon ng mga biyahero at negosyante araw at gabi. At ang ari-arian ko ang pinakamalapit sa paliparan. Ang nag-iisang pribadong gusaling matitira. Tinanong ko si Sophie. "Ano sa tingin mo ang magiging kinabukasan ng isang hotel na katabi mismo ng bagong paliparan?" Pagkarinig niya noon, natahimik siya. Matalino talaga siya. Agad niyang naintindihan. "Hotel? Magtatayo ka ng hotel? Marcos, napakalaking hakbang niyan. May alam ka ba sa pagpapatakbo ng negosyo? May mga koneksyon ka ba? Napakalaki ng panganib." Sa harap ng pag-aalala niya, ibinalik ko ang tanong sa kanya. "Ano ang mas mapanganib? Iyan, o ang manatiling nakakapit sa isang bahay na wala namang may gusto? Ang pabayaan itong unti-unting masira habang araw-araw mong tinitiis ang ingay ng mga eroplano? Alin ang mas kinatatakutan mo?" Mukha pa ring nag-aalala si Sophie. Pero ang $300,000 ay hindi maliit na halaga. Kung gagamitin mo ang lumang bahay bilang kolateral, baka hindi pa iyon sapat. At wala ka ring katibayan ng kita. Bago pa siya matapos, pinutol ko na siya. "Alam ko. Kaya nga kita tinawagan. Ikaw ang eksperto. Tulungan mo akong humanap ng paraan. Alam kong inilalagay ko siya sa mahirap na sitwasyon, pero wala na akong ibang daan. Ito na lang ang natitira kong pagkakataon para mabago ang buhay ko." Huminga ng malalim si Sophie. "Marcos, hindi ka talaga nagbabago. Tahimik ka palagi, pero kapag nagsalita ka, parang hihinto ang tibok ng puso ko. Sige, dalhin mo bukas sa lungsod ang titulo ng lupa mo at lahat ng dokumento mo. Sasabayan kita sa pagrepaso ng lahat. Titingnan natin kung ano ang pwede nating gawin. Wala akong maipapangako, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." "Salamat, Sophie." Para gumaan ang usapan, nagbiro siya. "Huwag ka muna magpasalamat. Kapag nagbukas na ang hotel mo, ipareserba mo na lang sa akin ang presidential suite. Libre habang buhay." Seryoso akong sumagot. "Kasunduan." Kinabukasan, madaling araw pa lang, sumakay na ako sa unang bus papuntang lungsod, dala ang lahat ng pag-asa ko.
Pagkikita pa lang namin, abala na agad si Sophie sa pagbusisi ng mga dokumento ko. Sunod-sunod ang mga tawag niya at isinama niya ako sa iba't ibang departamento. Nang makita ng mga tagasuri ng bangko ang titulo ng lupa ko, ang ari-ari ang naiwan sa labas ng hangganan ng demolisyon, pare-pareho nila akong tiningnan na parang wala na ako sa tamang pag-iisip. Sa pananaw nila, ang ari-ari ang iyon na parang isang islang napapalibutan ng paliparan ay isang panganib na lampas sa karaniwan. Paulit-ulit kong ipinaliwanag ang plano ko sa negosyo. Pero habang nakatingin sila sa akin, isang kalmado at tahimik na binata, puro pagdududa ang mababanaag sa mga mata nila. Sa panahong iyon, ilang beses kong naramdaman na parang bibigay na ako. Si Sophie ang nagpatuloy sa pagpapalakas ng loob ko. Hindi lang niya tinulungan na pagandahin ang plano ko sa negosyo, tinuruan din niya ako kung paano makipag-usap sa mga tao sa bangko, at ginamit pa ang sarili niyang mga koneksyon, inanyayahan pa niya sa hapunan ang tagapamahala ng sangay. Pagkalipas ng isang linggo, nang halos mawalan na ako ng pag-asa, tumawag si Sophie. Sa kabilang linya, pagod ang boses niya, pero punong-puno ng tuwa. Marcos, naaprubahan na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Talaga? Talaga, sagot niya, halatang tuwang-tuwa. 300,000 yuan maipapasok sa loob ng isang linggo. Binigyan ko ng personal na garantiya ang tagapamahala ng sangay. Ipinaglaban ko ang proyekto mo bilang pangunahing makabagong pilotong proyekto ngayong taon at iyon ang tuluyang nakumbinsi sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ang telepono at hindi ako makapagsalita. Kusang tumulo ang mga luha ko. Sophie, salamat. Tumawa si Sophie. Loko ka talaga. Bakit napaka-formal mo naman sa akin? Nangako ako sa kanya na kapag dumating na ang pera, ililibre ko siya ng hapunan. Tumawa siya. Huwag na ang hapunan. Itayo mo na lang ang hotel mo. Hinihintay ko ang presidential suite ko. Ibinaba ko ang tawag at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang napakalaking lugar ng ginagawang paliparan na abala na sa trabaho. Pagkalipas ng isang linggo, tumunog ang telepono ko. 300,000 yuan ang naideposito sa iyong account. Matagal kong tinitigan ang sunod-sunod na zero at dahan-dahang huminga ng malalim. 500,000 yuan lahat. Hindi lang lahat ng pag-aari ko, kundi lahat ng mayroon akong maipupusta. Sinabi ko sa sarili ko, Marcos, wala nang atrasan. At sinagot ko rin ang sarili ko, manalo, manalo lang. Kinabukasan, matapos dumating ang pera, nakipag-ugnayan ako sa pinakamahusay na kumpanya ng arkitektura sa lungsod at kinuha ang pinakakilalang pangkat ng mga manggagawa sa bayan. Ang kapatas nila ay si Mang Zhao, isang taong prangkakong magsalita. Isang tingin lang niya sa lumang bahay, napakamot siya sa ulo. Marcos, sigurado ka talagang gigibain mo ito at magsisimula ka ulit. Tama, Mang Zhao. Nagtanong pa siya. At ano naman ang balak mong itayo? Sasabihin ko sa iyo, kapag naging paliparan na ang buong lugar na ito, hindi magiging komportable ang tumira rito sa ordinaryong bahay. Naglabas ako ng plano ng gusali. Mang Zhao, huwag kayong mag-alala. Matagal ko na itong ipinadisenyo. Kinuha ni Mang Zhao ang plano, isang sulyap lang ang ginawa niya, at nanlaki agad ang mga mata niya. Naku po. 4 na palapag, may basement pa, at may viewing terrace. Parang mansyon ang itinatayo mo. Kalmado akong sumagot. Hindi mansyon. Hotel. Nalaglag ang panga ni Mang Zhao. Hotel. Ganoon din ang gulat ng mga manggagawang nasa likuran niya. Kaparehong-kapareho ng naging reaksyon ng mga tagasuri sa bangko. Hindi napigilan ni Mang Zhao ang sarili niya. Marcos, seryoso ka? Dito sa lugar na halos walang tao. Itinuro ko ang maalikabok na lugar ng konstruksyon sa malayo. Hindi na ito magiging liblib na lugar sa loob ng mahabang panahon. Ang lugar na iyan ang magiging pinakaabalang bahagi ng buong bayan ng Aning. Tiningnan ni Mang Zhao ang katiyakan sa mga mata ko at natahimik. Matagal niyang pinagmasdan ang plano ng gusali. Pagkatapos ay tumingala siya at tiningnan ang lokasyon ng ari-arian ko. May nagbago sa tingin niya. Pagkatapos ay malakas niyang hinampas ang tuhod niya. Nakuha ko na. Marcos, kakaiba talaga ang utak mo. Nauuna ka sa lahat. Bigla siyang nasabik. Iniisip ng lahat na walang halaga ang lugar na ito, pero kapag nagtayo ka talaga ng hotel dito, magiging ginto ang lugar na ito. Bababa ang mga tao mula sa eroplano, pagod sila, lupaypay sila. Sino ba naman ang ayaw agad ng lugar na mapagpapahingahan? Ang hotel mo ang unang makikita nila pagdilat pa lang ng mga mata nila. Medyo nagulat ako sa bilis ng pag-unawa ni Mang Zhao. Nagtanong ako, Mang Zhao, tatanggapin niyo ba ang trabahong ito? Agad niyang tinapik ang dibdib niya, walang pag-aalinlangan. Siyempre tatanggapin ko.
Bakit naman hindi? Bihira ang ganitong klaseng proyekto. Matagal kang maghahanap bago ka makakita ng katulad nito. Huwag kang mag-alala. Ano man ang nasa plano ng gusali, iyon mismo ang itatayo ko. Malinis, matibay, mula pundasyon hanggang bubong. Noong araw na pumasok ang buldoser sa bakuran, umalinggaw ang ingay nito. Nagdatingan ang mga kapitbahay na hindi pa umaalis para manood. Nang makita nilang gumuho sa ilalim ng bakal na bisig ng buldoser ang bakurang kinalakihan ko, napasinghap sila. Tuluyan nang nabaliw si Marcos. Maayos pa naman ang bahay tapos giniba niya. Ano kaya ang nasa isip niya? Narinig kong nakakuha raw siya ng napakaraming pera. May balak daw siyang magtayo ng kung ano ng mamahaling gusali. Nakatayo si Aling Lee, nakahalukip-kip at nakangisi. Mamahaling gusali? Sa tingin ko, mas marami lang siyang pera kaysa matinong pag-iisip. Kapag mag-isa na siyang nakatira sa malaking gusaling iyon, hindi kaya siya matakot sa gabi. May isa pang sumabat. Tama. Wala nang kapitbahay sa paligid niya, parang nakatira na siya sa sementeryo. Sobrang yabang niya kasi, akala mo kaya niyang labanan si Mayor Zeng. Walang mabuting idudulot iyan. Hindi ko pinansin ang kahit isang salita sa mga sinasabi nila at nanatili lang akong nakatayo sa gitna ng mga guho, pinagmamasdan ang mga manggagawa. Hindi nagtagal, inakit ng ingay si Mayor Zeng papunta roon. Nanatili siya sa loob ng sasakyan, ibinaba ang bintana at nagmasid mula sa malayo. Malinaw na hindi niya inaasahan na sa halip na umiyak at magmakaawa, ganito kalaki ang sisimulan ko. Pagkatapos ay tinawag ako ni Mayor Zeng mula sa bintana. Phew! Lumapit ako. May kailangan po ba kayo? Mapanubok ang tono niya. Ano nang ginagawa mo? Pinapagawa ko ang bahay. Nagpatuloy siya. Pinapagawa. Ang tawag mo ba sa paggiba ng buong bahay ay pagpapagawa? Bagong tayong gusali na ito. May mga permit ka ba? Meron. Hindi inaasahan ni Mayor Zeng na kumpleto ang lahat ng papeles ko. Biglang tumigas ang mukha niya. Ibinalik niya sa akin ang mga dokumento. May babala ang boses niya. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong subukan. Napakahalagang proyekto ng pamahalaan ang paliparan. Kapag nakasagabal ka sa konstruksyon o may itinayo kang labag sa mga regulasyon, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kinuha ko ang mga dokumento ko at tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng ginagawa ko ay naaayon sa batas. Hindi ako haharang sa kahit kanino at hinihiling ko ring huwag ninyo akong hadlangan. Halatang nabigla si Mayor Zeng sa katatagan ko. Malakas siyang suminghal at mabilis na umalis sakay ng sasakyan niya. Alam kong pumunta siya rito para balaan ako at para subukin din ako. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw akong nasa lugar ng konstruksyon. Sa bilis ng pag-angat ng balangkas ng gusali sa malawak na lupa, kitang-kita ng mga mata ang unti-unti nitong pagtaas araw-araw. Sa unang buwan, natapos ang pundasyon at ang basement. Sa ikalawang buwan, natapos ang pangunahing estruktura. At nang maibuhos na ang huling halo ng konkreto sa bubong ng ika-4 na palapag, nagsindi si Mang Zhao ng sunod-sunod na mga paputok sa sobrang tuwa. Nakatayo ako sa magaspang na konkretong sahig ng rooftop terrace at minasdan ang lupang nasa ibaba. Sa malayo, lalo pang luminaw araw-araw ang anyo ng paliparan. Parang tahimik na nag-uunahan ang hotel ko at ang paliparan. Alin kaya ang maunang matapos? Sa mismong araw na iyon, habang pinag-uusapan namin ang taga-disenyo ang mga detalye ng panlabas na bahagi ng gusali, biglang rumagasa ang isang konvoy ng mga sasakyan ng nagpapatupad ng batas. Bumukas ang mga pinto. Mahigit 100 tao ang bumaba, nakasuot ng uniforme mula sa iba't ibang departamento, at pinangungunahan sila ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kasunod lang niya si Mayor Zeng, may bahagyang ngisi sa labi. Matalas at matigas ang boses ng lalaki. Sino ang namamahala rito? Lumapit ako. Ako. Ipinakita niya ang tsapa niya. Kami ang pinagsanib na pangkat ng pagpapatupad ng batas. Nakatanggap kami ng mga reklamo na may malulubhang paglabag sa mga regulasyon dito, matitinding panganib sa kaligtasan, at mga paglabag sa mga batas pangkalikasan. Parang bumigat ang sikmura ko. Alam kong dumating na ang problema. Nakatayo lang sa gilid si Mayor Zeng at walang sinasabi, pero sapat na ang mapanuyang tingin niya para sabihin ang lahat. Kalmado ko silang hinarap. Lahat ng permit namin ay legal. Ang lahat ng ginagawa namin ay ganap na sumusunod sa pambansang pamantayan. Kung legal o hindi, hindi ikaw ang magpapasya. Siya sa atin ninyo ang lahat. Busisiin ninyo ang bawat sulok. Huwag kayong may palalampasin. Agad kumilos ang mga kasama niya at nagsikalat sa buong lugar ng konstruksyon.
May nagsuri ng kaligtasan sa sunog, may sumukat ng antas ng ingay, may kumuha ng mga sample ng hangin, at may nagbusisi sa talaan ng konstruksyon namin. Natulala si Mang Zhao at ang mga manggagawa. Gusto sana nilang pumalag pero pinigilan ko sila. Hayaan ninyo silang magsiyasat dahil alam na alam ko kung ano ito. Paghihiganti ni Mayor Zheng. Habang mas tumitindi ang panggigipit, lalo akong hindi pwedeng mawala ng kontrol. Buong hapon na halos walang galaw ang lugar ng konstruksyon. Sunod-sunod ang panggigipit. Mukhang mali ang pagitan ng mga bakal na pampatibay. Kumuha ng panukat. Hindi pasok sa pamantayan ang pagkontrol ninyo sa alikabo. May multa iyan. Nasaan ang permit ninyo para sa kalinisan ng serbisyong pagkain? Ipakita ninyo sa akin. Paulit-ulit na yumuyuko si Mayor Zheng para may ibulong sa lalaki at paulit-ulit din silang tumitingin sa akin ng may galit. Nanatili akong tahimik habang ginagamit ang telepono ko para malinaw na mai-record ang bawat kilos nila at bawat mukha. Nang halos lumubog na ang araw, halos baligtarin na nila ang buong lugar ng konstruksyon. Sa wakas, nagsama-sama sila at ibinigay ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang naging pasya. Matapos ang masusing inspeksyon ngayong hapon, lumalabas na ang lugar ng konstruksyon ninyo ay sa pangkalahatan ay sumusunod sa mga regulasyon. Halatang ayaw na ayaw niyang sabihin ang mga salitang iyon. Sa wakas, gumaan ang dibdib ko dahil alam ko. Mula pa noong araw na nagpasya akong itayo ang hotel na ito, tiniyak kong walang butas ang bawat detalye. Kinuha ko ang pinakamahusay na tagapangasiwa ng konstruksyon, hininga ng sertipiko ng pagsunod sa mga pamantayan ang bawat batch ng mga materyales sa gusali at sinunod ang plano ng gusali sa bawat hakbang. Ang layunin ko ay makapagtayo ng isang gusaling walang sinumang makakahanap ng kapintasan. Parang napakagat si Mayor Zheng ng maasim. Malinaw na hindi niya inaasahan na magiging ganoon ako kahanda sa edad kong ito. Pero biglang nagbago ang tono ng lalaki. Gayunpaman, dahil katabi ng isang mahalagang proyekto ng pamahalaan ang lugar ng konstruksyon ninyo. Dahil sa natatanging sitwasyon, upang matiyak na ganap na ligtas ang lahat, inuutusan namin kayong itigil ang konstruksyon sa loob ng 1 linggo para magsagawa ng masusing sariling inspeksyon. Si Mang Zhao ang unang nagalit. Sa anong batayan? Wala kaming nilabag. Ano ng karapatan ninyong ipatigil kami? Tumigas ang mukha ng lalaki. Utos ito. Kapag tumanggi kayo, babawiin namin ang permit ninyo sa konstruksyon. Pero nang makita ko ang mapagmataas at tusong mukha niya, bigla akong ngumiti. Mayor Zheng, nasa akin ang direktang mga numero ng mga pinuno ng tanggapan ng pabahay ng lungsod, kawanihan ng bumbero, at kawanihan ng pangangalaga sa kalikasan. Naipadala ko na rin ang bidyong ni-record ko sa isang kaibigan ko. Nagtatrabaho siya sa isang media outlet sa antas ng lalawigan. Kung ikukwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari rito ngayong hapon, ano sa tingin inyo ang mangyayari? Isa lang akong ordinaryong taong gustong ipagtanggol ang sarili kong tahanan. Wala akong kapangyarihan, wala rin akong mga koneksyon. Ang tanging magagawa ko ay gamitin ang simpleng paraang ito para maprotektahan ang sarili ko. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Matagal niya akong tinitigan, punong-puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Hindi niya kailanman naisip na ang isang tulad ko, na para sa kanya ay mahina, madaling apihin, at walang kwenta, ay may nakahandang ganitong alas. Napansin ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang pagbabago at dali-daling lumapit. Mayor Zheng, ano po ang gagawin natin? Mahigpit ang pagkakakuyom ng panga ni Mayor Zheng habang masama niya akong tinitigan. Hayaan ninyo siyang magpatuloy sa pagtatayo. Tumalikod siya nang hindi na lumilingon at sumakay sa sasakyan, saka mabilis na umalis kasama ang tinatawag niyang pangkat ng pagpapatupad ng batas. Biglang nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa lugar ng konstruksyon. Sabay-sabay akong binigyan ni Mang Zhao at ng mga manggagawa ng taas noo. Marcos ang lupit noon. Pero ako lang ang nakaalam ng totoo. Kalahati lang ang totoo sa sinabi ko kanina, ang kalahati ay bluff lang. Totoo na ni-record ko ang video, pero iyong kaibigan sa media, inimbento ko lang iyon. Sumugal ako. Sumugal akong may itinatagong kasalanan si Mayor Zheng at hindi niya kayang mailantad ang nangyari. Nanalo ako sa pustahan pero alam ko ring hindi niya ito basta palalagpasin. Tumingin ako sa mga ilaw ng lungsod sa malayo at inilabas ang telepono ko. Hello, Sophie, pakiramdam ko nakagawa ako ng malaking gulo. Tahimik na nakinig si Sophie habang ikinukwento ko ang lahat ng nangyari noong hapon. Nang matapos ako, matagal siyang hindi nagsalita. Tinawag ko siya. Sophie, nandyan ka pa ba? Pagod ang boses niya, pero matatag pa rin. Narito lang ako, Marcos. Huwag kang mataranta. Hindi ako natataranta. Kailangan ko lang malaman kung ano ang susunod kong gagawin. Pinag-isipan iyon ni Sophie.
Kapag nakipagsagupaan ka sa kanya sa sarili niyang teritoryo, ikaw lang ang masasaktan. Kailangan nating baguhin ang paraan. Anong paraan? Sinabi ni Sun Tzu, manalo sa pamamagitan ng disiplina. Umatake ng hindi inaasahan. Kumpleto ang lahat ng permit mo. Malinis at legal ang lahat ng ginagawa mo. Iyan ang matibay mong pundasyon. Paulit-ulit na naghahanap si Mayor Zheng ng maipupuntos laban sa iyo, pero wala siyang makita, kaya napipilitan siyang gumamit ng maruming paraan. Ang kailangan nating gawin ay umatake mula sa direksyong hindi niya kailanman maiisip. Tahimik akong nakinig habang ipinaliliwanag ni Sophie ang lahat, at unti-unting luminaw ang magulong isip ko. Saan tayo dapat umatake? Isa-isang binigkas ni Sophie ang sagot. Sa paliparan. Sa mismong ginagawa ngayong Aning International Airport. Napakurap ako. Nagpatuloy siya. Ano ang pinakamalaking kalamangan ng hotel mo? Ang lokasyon nito walang katulad. Katabi mismo ng paliparan. Kaya mula ngayon, hindi ka na pwedeng manatiling nakatutok sa maliit na sulok na ito ng bayan ng Aning, at lalong hindi ka pwedeng magpakaabala sa isang maliit na tao gaya ni Mayor Zheng. Kailangan mong itaas ang antas ng laro mo hanggang sa maging kasinlaki ng mismong proyekto ng paliparan. Humanap ka ng paraan para makita ka ng pangkat na namamahala sa proyekto ng paliparan bilang isa sa kanila. Parang kidlat na tumama sa isip ko ang mga sinabi ni Sophie, at biglang nawala ang ulap na bumabalot sa mga iniisip ko. Doon ko lang tuluyang naunawaan. Ang dahilan kung bakit kayang-kaya akong apihin ni Mayor Zheng ay dahil sa tingin niya, isa lang akong taong walang sinumang sumusuporta. Pero kung maiugnay ko ang sarili ko sa napakalaking proyektong iyon ng paliparan, 2 beses muna siyang mag-iisip bago muling kumilos laban sa akin. Pero paano ko gagawin iyon? Hindi ko itinago ang hirap ng sitwasyon. Pinagsamang prioridad na proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang panlungsod ang paliparan. Matataas na opisyal ang namamahala roon. Wala akong paraan para makalapit sa kanila. Bigla namang natawa si Sophie. Sino ba ang nagsabing kailangan mong lapitan ang matataas na opisyal? Marcos, nakalimutan mo na ba kung ano ang pinakamalaki mong kalamangan? Ang kalamangan ko. Ano iyon? Diretso siyang sumagot. Ang lugar ng konstruksyon mo lang ang nag-iisang lugar sa buong bayan ng Aning, bukod sa mismong lugar ng konstruksyon ng paliparan, na maraming manggagawa. Ilang manggagawa ang nasa lugar ng konstruksyon ng paliparan? Libo-libo kahit papaano. Saan sila kumakain? Saan sila natutulog? Saan sila bumibili ng mga kailangan nila? Sa pagkakaalam ko, para matapos nila ang proyekto sa takdang oras, saradong sistema ang ginagamit nila sa lugar ng konstruksyon. Sa totoo lang, napakahirap ng araw-araw na buhay ng mga manggagawa. Napakakaunti ng mga mapagpipilian nila. At katabi ka lang nila. Sa mismong sandaling sinabi niya iyon, naunawaan ko agad. Ang ibig mong sabihin, kunin ko ang negosyo nila? May halong pananabik ang boses ni Sophie. Hindi lang negosyo. Ito ang pinakamagandang paraan para makapasok ka sa proyekto ng paliparan. Gamitin mo ang lugar mo para magbukas ng maliit na pansamantalang lugar ng serbisyo. Maliit na tindahan, isang bukas na kainan, baka pwede ring maglagay ng panlabas na telon para sa pelikula. Maliit lang ang puhunan, pero agad nitong malulutas ang pinakamahalagang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa. Ang iniaalok mo ay hindi lang mga paninda. Nag-aalok ka ng kaginhawaan. Nag-aalok ka ng malasakit. Kapag libo-libong manggagawa ang sabay-sabay na tumanaw ng utang na loob sa iyo, sa tingin mo paano ka titingnan ng mga namumuno sa proyekto? Makikita ka nila bilang taong may malawak na pananaw, may paninindigan, isang tunay na katuwang, isang kakamping tumutulong para manatiling maayos ang kalagayan ng mga manggagawa at tuloy-tuloy ang takbo ng proyekto. Kapag nangyari iyon, hindi na magiging isang nag-iisang gusali lang ang hotel mo. Magiging bahagi na ito ng sistemang sumusuporta sa proyekto ng paliparan. Mangangahas pa kaya si Mayor Zheng na guluhin ka? Mangangahas pa kaya siyang banggain ang buong proyekto ng paliparan? Mahigpit kong hinawakan ang telepono, nanginginig sa pananabik, at matagal akong hindi nakapagsalita. Sophie, ikaw, isa kang henyo. Tumawa si Sophie. Hindi ako ang henyo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ang taong nakaisip na magtayo ng hotel katabi ng isang paliparan ay hindi kailanman magiging mabagal mag-isip. Pagkatapos ay idinagdag niya. Bilisan mo ang pagkilos. Tapusin mo ito bago pa makagawa ng susunod na hakbang si Mayor Zheng. Mauna tayong maihanda ang mga plano natin. Ano ang kailangan kong gawin? Hanapin mo si Mang Zhao. Nasa kanya ang mga manggagawa at ang kasanayan. Madali lang para sa kanya ang magtayo ng pansamantalang istruktura at magpatakbo ng isang kainan.
Para sa mga paninda, dumiretso ka sa bagsakan sa lungsod. Bibigyan kita ng ilang kontak. Mga kliyente ko silang lahat. Mapagkakatiwalaan ang mga iyon. Pinakamahalaga sa lahat, panatilihing patas ang mga presyo mo. Panatilihing malinis ang lahat. Hindi tayo narito para sa mabilisang tubo. Narito tayo para makuha ang tiwala ng mga tao. Ibinaba ko ang tawag at pakiramdam ko biglang nabuhay ang bawat bahagi ng katawan ko. Naglaho ang lahat ng pagod at pagkalito na naramdaman ko kanina. Ang pumalit ay apoy at pag-asang hindi ko pa kailanman naramdaman. Nang gabing iyon din, hinanap ko si Mang Zhao at ipinaliwanag ko ang plano ko. Malakas niyang hinampas ang tuhod niya. Iyan ang magandang plano. Matagal ko nang naaawa sa mga manggagawa sa paliparan, araw-araw na lang silang kumakain ng pagkain sa kantina. Sawang-sawa na sila roon. Magtayo tayo ng kainan, dagdagan natin ng malamig na serbesa at mga inihaw na barbecue. Siguradong magugustuhan nila iyon. Tinapik ni Mang Zhao ang dibdib niya. Marcos, magtiwala ka sa akin. Ipaubaya mo sa akin ito. Bukas, dadalhin ko ang mga manggagawa at lilinisin namin ang lugar. 3 araw lang, bukas na tayo. At tinupad nga ni Mang Zhao ang sinabi niya. Pagkalipas ng 3 araw, nakatayo na ang isang malaking simpleng kainan na yari sa mga bakal na tubo at yero. Pinangalanan ko itong pit stop. Panggatong para sa mga manggagawa at panggatong din para sa akin. Samantala, lihim kaming minamanmanan ng mga tauhan ni Mayor Zeng. Nakita nilang kainan ang itinayo namin imbes na hotel at hindi nila maintindihan kung bakit. Sa araw ng pagbubukas ng pit stop, naghanda ako ng isang maliit na seremonya, nagsulat ng malalaking pulang titik sa papel at idinikit iyon sa pasukan. Sa unang 3 araw, kalahati ang presyo ng lahat ng pagkain at inumin. Ipinasabi ko rin kay Mang Zhao sa ilang manggagawa na mamigay ng mga polyeto sa may pasukan ng lugar ng konstruksyon ng paliparan. Pagsapit ng gabi, habang maliwanag pa ng kaunti ang langit, tumunog ang kampana ng pagtatapos ng trabaho. Daanan-daang manggagawa ang sabay-sabay na lumabas sa tarangkahan na parang rumaragas ang alon. Karamihan sa kanila ay balot ng alikabok at pagod na pagod. Nang makita nila ang lugar namin ay nagliliwanag at naamoy ang samyo ng iniihaw at nilulutong pagkain na kumakalat sa hangin, napahinto sila. May sumigaw. Ano ng lugar iyon? Bakit ang daming tao? Mukhang kainan. Pit stop daw ang pangalan. May nagsabi. Tara, tingnan natin. Ang unang customer ay isang binatang mukha pang bata. Totoo bang kalahati lang ang presyo rito? Umiti ako. Totoo. Umorder siya. Isang mangkok ng kanin na may dobleng lutong baboy at 2 itlog na rin. Sige, sandali lang. Ako mismo ang pumasok sa kusina at hindi nagtagal ay inilapag ko sa harap niya ang isang umuusok at nag-uumapaw na mangkok. Napatitig siya sa bundok ng karne ng baboy sa ibabaw nito, nanlalaki ang mga mata. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang customer, pagkatapos ang pangatlo at sunod-sunod pa ang iba. Makalipas ang kalahating oras, punong-puno na ang pit stop. Nagsama-sama sila sa mga mesa ng 3 o 4 ang bawat grupo, umuorder ng mga putahe at mga kaha ng serbesa. Lahat ng pagod at tensyong naipon nila sa buong araw ng trabaho ay napalitan ng tawanan at kwentuhan. Ang dating tahimik at walang laman na gabi ay biglang nabuhay sa masiglang tagpong iyon. Nakaupo si Mang Zhao sa isang mesa kasama ang mga manggagawa niya, namumula na ang mga mukha sa kakainom. Tagumpay ang unang hakbang ng plano ko. Sa mga sumunod na araw, lalo pang dumami ang tao sa pit stop hanggang sa ito na ang naging tanging lugar ng pahinga at kasiyahan sa nakakapagod na araw-araw na buhay ng mga manggagawa. Isang gabi, habang kumakain ang mga tao, napakunot ang noo ng mga manggagawa sa isang mesa. Halatang-halata kasing ang ilang taong kakapasok lang ay naghahanap ng gulo. Lumabas ako mula sa kusina, hinubad ang apron ko at kalmadong nagtanong. Ano nang may paglilingkod ko sa inyo, mga Ginoo? Mula ulo hanggang paa akong tiningnan ni Zeng Chang. Punong-puno ng pagbabanta ang tingin niya. Ikaw ba ang may-ari? Hindi kami naparito para kumain. Naparito kami para maningil ng protection money. Itinaas niya ang 5 daliri. Kung gusto mong magnegosyo sa bayan ng Aning, kailangan mong sumunod sa mga patakaran namin. Ganito kalaki bawat buwan. Bago pa ako makapagsalita, biglang tumayo ang isang napakalaking lalaki mula sa kalapit na mesa. Isa siyang subkontraktor mula sa lugar ng konstruksyon ng paliparan. Halos araw-araw na siyang kumakain dito. Malalim ang boses niya nang magsalita. Sino ba kayo? Nakasimangot na ang mga manggagawang kumakain, halatang alam na alam nila kung anong klaseng mga tao ang mga ito. Lumabas ako mula sa kusina, hinubad ang apron ko at kalmadong nagtanong.
Ano na maipaglilingkod ko sa inyo? Mula ulo hanggang paa akong tiningnan ni Jingxiang, punong-puno ng pagbabanta ang tingin niya. Ikaw ba ang may-ari? Hindi kami naparito para kumain. Naparito kami para maningil. Itinaas niya ang 5 daliri. Kung gusto mong magnegosyo sa bayan ng Aning, kailangan mong sumunod sa mga patakaran namin. Ganito kalaki bawat buwan. Bago pa ako makapagsalita, biglang tumayo ang isang napakalaking lalaki mula sa kalapit na mesa. Isa siyang subkontraktor mula sa lugar ng konstruksyon ng paliparan. Si Foreman Zhang, halos araw-araw nang narito. Malalim at mabigat ang boses ni Foreman Zhang nang magsalita. Ano nang ginagawa ninyo rito? Naparito ba kayo para manggulo? Sinulyapan siya ni Zheng Zhang nang may halong paghamak. Sino ba ang kumakausap sa iyo? Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda, kung hindi, isasama ka rin namin. Tumawa lang si Foreman Zhang. Hindi siya nagsalita. Dinampot niya ang isang walang lamang bote ng serbesa mula sa mesa at mahigpit na pinisil iyon. Sa isang malutong na lagapak, nabasag ang bote sa hubad niyang kamay. Pagkakita roon, biglang nawala ang ngisi sa mukha ni Zheng Zhang at ng mga kasama niya. Pagkatapos, mula sa lahat ng direksyon, isa-isang tumayo ang 12 ng manggagawang kasing laki niya. May mga may hawak na kutsilyo, may mga dumampot ng bangkito, at ni isa sa kanila ay walang sinabi. Tahimik lang nilang pinalibutan si Zheng Qiang at ang mga tauhan niya mula sa lahat ng panig. Ang mga manggagawang ito ay galing sa iba't ibang sulok ng bansa, pinatibay ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga lugar ng konstruksyon. Maaaring wala silang mataas na pinag-aralan, pero namumuhay sila ayon sa isang simpleng paninindigang hindi natitinag. Pinakain ko sila ng maayos at pinanatiling mababa ang presyo, kaya walang pag-aalinlangan silang tumayo para sa akin. Sanay si Zheng Qiang at ang mga tauhan niya sa pananakot sa mga tahimik at walang laban na taga rito. Hindi pa sila kailanman nakaharap ng ganito. Malakas na sumigaw si Zheng Qiang, pero wala namang tapang. Ano nang akala ninyo sa ginagawa ninyo? Binabalaan ko kayo. Si Mayor Zheng ang tiyuhin ko. Dumura si Foreman Zhang sa lupa. Si Mayor Zheng ang tiyuhin mo. Ano nang susunod, emperador ang tatay mo? Umalis na kayo rito bago pa kami kumilos. Sinubukan pa ni Zheng Qiang na magbitiw ng ilang pagbabanta, pero nang makitang lalo silang napapalibutan, tuluyan siyang nawalan ng tapang. Patakbo silang tumakas ng mga kasama niya, halos nag-uunahan sa pagkakadapa habang sumisigaw. Umalis na tayo. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan ng buong lugar. Pinanood ko ang nakahihiyang pag-atras ni Zheng Qiang, pagkatapos ay tumingin ako sa lahat ng manggagawang tumayo para sa akin nang walang pag-aalinlangan at nakaramdam ako ng matinding init sa dibdib. Lumapit ako at yumuko ng malalim kay Foreman Zhang. Foreman Zhang, at sa inyong lahat, maraming salamat. Ikinaway lang iyon ni Foreman Zhang na parang walang halaga. Bakit ka nagpapasalamat? Hindi lang talaga namin matitiis ang mga basurang gaya nila. Boss Fu, kami na ang bahala sa lugar na ito. Kapag may sumubok ulit na guluhin ka, lahat kami ang makakaharap nila. Pagkasabi niya noon, sabay-sabay na sumagot ang buong lugar. Tama. Lahat kami ang makakaharap nila. Sa sandaling iyon, nakatayo ako sa gitna ng napakaraming tao, nakatingin sa bawat mukha, simple, tapat, at totoo, at hindi kayang ilarawan ng salita ang naramdaman ko. Samantala, mula sa malayo, napanood ni Mayor Zheng kung paano itinaboy na parang aso ang sarili niyang pamangkin at nanginig siya sa galit. Unti-unti na niyang napagtatanto na wala na sa kontrol niya ang sitwasyon, at ako, ang taong hindi niya kailanman pinahalagahan, ang ulilang halos hindi niya pinapansin, ay nagkaroon na ng mga pakpak na hindi niya kailanman inasahan. Hindi kalayuan, nakatayo ng tapos ang 4 na palapag kong gusali, hinihintay na lamang ang huling pagtatapos sa panlabas nitong anyo. Matagal ko nang alam kung ano ang ipapangalan ko rito. Cloud's Edge Hotel. Tahimik akong nangako sa sarili ko. Lahat ng taong minsang minamaliit ako, mapipilitan balang araw na tumingala para lang makita kung nasaan na ako. Matapos umurong sina Zheng Chong at ang mga kasama niya, umabot sa sukdulan ang kasiglahan sa pit stop. Hinampas ni Foreman Zhang ang isang makapal na tumpok ng pera sa mesa. Boss Fu, kung sa tingin mo ay hindi namin ito kayang bayaran, isauli mo na lang. Tinulungan ka namin, hindi dahil may gusto kaming makuha sa iyo. Tinulungan ka namin dahil isa kang binatang naglakas loob na lumaban sa mga taong iyon. Malaking tapang ang kailangan para roon at iginagalang namin iyon. Hindi ko sila matanggihan kaya tinanggap ko ang pera. Pero alam kong ang tunay na nakuha ko ay mas mahalaga kaysa kahit gaano kalaking halaga. Ang nakuha ko ay ang katapatan ng mga tao. Mabilis na nakarating ang balita sa pangasiwaan ng konstruksyon ng paliparan ng Aning. Noong una, nabahala sila.
Sa pananaw nila, malaking panganib sa seguridad ang libo-libong manggagawang nagtitipon sa isang pribadong lugar na wala sa kontrol nila. Ayon sa balita, nagpatawag agad ng emergency meeting ang tanggapan ng proyekto ng gabing iyon. May nagmungkahi na tuluyan ng ipasara ang pit stop at pilitin ang lahat ng manggagawa na bumalik sa saradong lugar ng konstruksyon. Mahigpit namang tumutol ang pinuno ng konstruksyon. Kung pipilitin nating ikulong sila sa loob, lalo lang maiipon ang tensyon hanggang sa maisumabog na problema. Matapos ang mahabang talakayan, nakahanap sila ng kompromiso. Sa halip na ituring itong banta, bakit hindi na lang gawin itong isang kontroladong katuwang? Hindi nagtagal, huminto sa harap ng lugar ko ang isang SUV na may plaka ng pangasiwaan ng konstruksyon ng paliparan ng aning. Bumaba ang isang lalaking nasa edad 30 at diretso akong nilapitan, magalang pero prangka. Kayo po ba si Ginoong Few ang may-ari? Maingat ko siyang tiningnan. Ako nga. Iniabot niya ang kamay niya. Magandang araw. Ako si Director Chin. Ako ang pangalawang direktor ng logistic ng proyekto ng paliparan. Maaari ba akong makahingi ng ilang minuto ng oras ninyo? Sandali akong nag-atubili, pero pumayag din ako at naupo kami sa isang bakanting mesa sa loob ng pit stop. Ipinagtimpla ko siya ng malamig na tsaa. Director Chin, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Mainit siyang ngumiti. Ginoong Few, huwag kayong mag-alala. Hindi ako naparito para manggulo. Naparito ako para pag-usapan ang negosyo. Napakurap ako. Negosyo. Inayos ni Director Chin ang salamin niya at dumiretso sa punto. Tama. Matapos ang masusing pag-uusap, nagkaisa ang aming mga namumuno. Malaki ang naitulong ng pit stop ninyo sa maayos na pagsulong ng aming proyekto. Taos puso kaming nagpapasalamat na nabigyan ninyo ng ganitong lugar ang aming mga manggagawa. Tuluyan akong nabigla. Inihanda ko ang sarili ko para sa panibagong komprontasyon. May inilabas na dokumento si Director Chin mula sa kanyang maleta. Nais naming lumagda sa isang formal na kasunduan sa pakikipagtulungan. Mula ngayon, opisyal lang itatalaga ng aming pangasiwaan ang pit stop bilang unang opisyal na lugar ng serbisyo ng Aning International Airport. Magbibigay kami sa inyo ng isang opisyal na plaque at buwanang subsidya sa pagpapatakbo. Isa lang ang hinihingi namin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano pong hinihingi ninyo? Tumingin sa akin si Director Chin, bakas ang lubos na katapatan sa mga mata niya. Tiyakin ninyo ang kaligtasan ng pagkain. Panatilihing matatag ang mga presyo. Siguraduhin ninyong nakakakain ng maayos at masaya ang aming mga manggagawa. Ginoong Few, alam naming halos wala nang natitirang tubo sa kasalukuyan ninyong presyo. Ang subsidya ay para maipagpatuloy ninyo ito sa mahabang panahon. Kayo ang bahala sa likuran namin at kami naman ang tututok sa pagtatayo. Tumingin ako sa kasunduang nakapatong sa mesa. Tinitigan ko ang salitang pakikipagtulungan na nakasulat doon. Nagsimulang mangilid ang mga luha ko. Ang estratehiya ni Sophie, ang napakagaling niyang plano na manalo sa pamamagitan ng hindi inaasahang hakbang, ay nagbunga sa paraang hindi ko kailanman naisip. Hindi na lang ako basta kakampi ng proyekto ng paliparan ngayon. Isa na akong opisyal na kinikilalang katuwang nila. Pumapayag ako. Kinuha ko ang ballpen at lumagda. Ngumiti si Director Chin ang may kasiyahan habang inililigpit ang kasunduan. Ginoong Few, ikinalulugod kong makatrabaho kayo. Mula ngayon, kung may kailangan kayo o kung may manggulo sa inyo, tawagan ninyo ako anumang oras. Inihatid ko si Director Chin palabas at agad kong tinawagan si Sophie. Sophie, nagtagumpay tayo. Tumawa si Sophie sa kabilang linya. Alam kong magtatagumpay ka. Marcos, tandaan mo ito. Kapag may naiaalok kang halagang hindi kayang tanggihan ng mga tao, hihinto silang tratuhin kang parang taong pwedeng apihin at magiging isa ka ng taong gusto ng lahat na makasama. Mula ngayon, nasa ibang antas na ang laban mo. At gaya nga ng inaasahan, kinabukasan ay may bago at asul na karatulang itinayo sa pinakakitang bahagi ng pit stop na may dalawang malaking linya ng teksto. Opisyal na lugar ng serbisyo ng proyekto ng Aning International Airport. Otorisado ng Dibisyon ng Logistic ng Pangasiwaan ng Konstruksyon ng Paliparan ng Aning. Ang karatulang iyon ay parang watawat ng isang general noong sinaunang panahon. Sa mismong sandaling na itayo iyon, nagbago ang buong atmosfera ng pit stop. Tinitingnan ng mga manggagawa ang karatula at mas tumataas ang tindig nila. Ang pagpunta rito ay hindi na lang basta pagkain at pag-inom. Isa na itong opisyal na kinikilalang benepisyo. At sa isang iglap, mula sa pagiging isang kontrobersyal na tagalabas, naging negosyanteng may buong suporta ng pamahalaan ako. Ramdam kong umatras ang mapagmasid na tingin ni Mayor Zeng matapos lumitaw ang karatulang iyon. Sa loob ng sumunod na isang linggo, walang kahit isang insidenteng nangyari.
Naging bihira ang katahimikan sa lugar ng konstruksyon at sa pit stop. Pero alam kong ito ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Dahil ang isang taong tulad ni Mayor Zeng ay hindi basta sumusuko. At gaya nga ng inaasahan, makalipas ang isang linggo, bumalik ang problema sa paraang hindi ko inaasahan. Isang umaga, dumating si Mang Lee, ang driver ng truck na naghahatid sa akin ng karne ng baboy, at halatang problemado. Boss Few, pasensya na, pero baka hindi makarating ang delivery ngayon. Biglang kumabog ang dibdib ko. Ano na nangyari, Mang Lee? Nagsindi siya ng sigarilyo, humikit ng malalim at bumuntong hininga. Huwag mo nang itanong. Madaling araw pa lang, pumunta na ako para kunin ang mga paninda, pero kalahati pa lang ng biyahe ko, pinara na ako ng tanggapan ng transportasyon ng bayan. Sabi nila may paglabag daw ako. Kukumpiskahin daw nila ang truck at pagmumultahin pa ako. Hindi pa nga umaabot sa kalahati ng legal na limitasyon ang karga ko. Nakipagtalo ako sa kanila, pero ang sagot nila, magbayad ako ng 10,000 yuan na multa, o ikukulong nila ang truck ng 1 buwan. Tuluyan akong pinanghinaan ng loob. Hindi ito nagkataon lang. Ito ang bagong galaw ni Mayor Zeng. Hindi na niya ako kayang tirahin ng direkta, kaya ang linya ng supply ko ang tinatarget niya. Walang magawa si Mang Lee habang nagpatuloy sa pagsasalita. At hindi lang ako. Ngayong umaga, pati ang mga truck na may dalang gulay, mantika, at bigas, ilang driver ang pinahinto sa iba't ibang checkpoint. Iba-iba ang imbentong dahilan, kesyo hindi raw pasado ang emisyon o kung ano pa mang maisip nila. Sunod-sunod ang mga multa at kumpiskahan. Ngayon, lahat ng driver sa bayan na nagsusupply sa iyo, wala nang mailakas ng loob na bumiyahe papunta rito. Takot na silang lahat. Parang hinugot nila ang mismong sandigan ko. Napakaraming sangkap ang naubos ng pit stop araw-araw. Kapag naputol ang linya ng supply, titigil ang operasyon sa loob lang ng 2 araw. Pagsapit ng tanghali, halata na ang kakulangan. Marami ng pagkain gustong orderin ng mga manggagawa ang wala na. Sinasabi nilang naiintindihan nila, pero nakikita ko sa mga mata nila. Pagkadismaya, ramdam ko ang matinding pag-aalala na unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Agad kong tinawagan si Director Chin at ipinaliwanag ang lahat. Sumabog sa galit si Director Chin sa telepono. Sobra na ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Nakaapekto na ito sa normal na operasyon ng proyekto ng paliparan. Nangako siyang kakausapin agad ang pamahalaang bayan, pero makalipas ang 1 oras, tumawag siyang muli, bagsak ang loob. Ginoong Few, nakausap ko sila. Umingiti silang nangakong aayusin agad ang problema, pero ang mga tauhan nila sa ibaba ay kunwaring sumusunod sa harap niya at binabaliwala siya kapag nakatalikod na. Nasa mga kalsada pa rin ang mga checkpoint. Ito ang tinatawag na lokal na pagkakampihan. Sarili nilang sistema ang pinapairal nila. Kami ang pangasiwaan ng konstruksyon. Wala kaming direktang kapangyarihan sa lokal na pamahalaan. Pinaglalaruan lang nila kami at sinasadya nilang patagalin ang sitwasyon. Mukhang wala akong maaasahang iba. Kailangan kong humanap ng sarili kong paraan. Agad kong tinawagan si Sophie. Sophie, may hihilingin sana akong pabor. Nasa iyo pa ba ang mga kontak sa bagsakan na ibinigay mo sa akin noon? Agad siyang sumagot. Siyempre naman. Ano nang nangyayari? Ikinuwento ko sa kanya ang bagong galaw ni Mayor Zeng at ang mahirap kong sitwasyon. Tahimik si Sophie ng ilang segundo. Napakawalang awa niya. Pinipilit kanyang mapasok sa isang sitwasyong wala kang matatakbuhan. Marcos, ano ang plano mo? Kukuha ka ng supply mula sa lungsod. Malayo iyon. Siguradong tataas ng malaki ang gastos mo at wala ka namang truck. Pwede akong umupa o bumili ng segunda manong truck. Hindi ako natatakot sa dagdag na gastos. Sapat ang subsidyang ibinibigay ni Director Chin para matustusan iyon. Ang pinakamahalaga, kailangan kong magkaroon ng sarili kong linya ng supply. Ayokong may sinuman na muling makahawak sa lig ko. May tunay na paghanga sa boses ni Sophie. Magaling. Iyan ang tamang pag-iisip. Ganyan ka nga. Ngayon makinig ka. Huwag kang mag-alala tungkol sa truck. May kliyente ako na nagbebenta ng mga segunda manong sasakyan. Ipapahanap ko sa kanya ang isang matibay at maaasahang truck para sa iyo. Ako na ang bahala sa mga papeles. At ako na rin ang maglalabas ng pera. Huwag mo nang alalahanin iyon. Kakausapin ko rin ang mga tao sa bagsakan at sisiguraduhin kong ang pinakamagandang paninda ang itatabi nila para sa iyo, sa pinakamababang presyong pakyawan. Marcos, isa lang ang kailangan mong tandaan. Maliit na lawa lang ang bayan ng Aning. Malaking isda roon si Mayor Zeng. Pero kapag inalis mo siya sa lawang iyon, wala siyang halaga.
Ang kailangan mong gawin ay ibaon ang mga ugat mo sa malawak na dagat. Parang kidlat na tumama sa isip ko ang mga sinabi ni Sophie. Masyado akong nakatutok sa kung paano siya lalabanan sa sarili niyang teritoryo, gayong pwede ko naman siyang lampasan at magtayo sa mas malaking entablado. Pagkalipas ng 2 araw, huminto sa harap ng lugar ko ang isang luma at asul na pickup truck. Si Sophie mismo ang nagmaneho nito papunta rito at iniabot sa akin ang mga susi. May lisensya ka naman, hindi ba? May kumpiyansa akong sumagot. Siyempre. Nakuha ko pa noong nasa kolehiyo ako. Hindi lang ako nakapagmaneho nitong mga nakaraang taon. Ngumiti si Sophie. Matibay ang truck na ito. Imaneho mo lang. Binuksan niya ang likod ng pickup na punong-puno ng mga paninda at natawa. Dumaan ako sa bagsakan bago pumunta rito at binili ko na ang una mong mga supply. Tingnan mo ang kalidad. Tiningnan ko ang kargadang puno ng sariwang sangkap. Pagkatapos ay tumingin ako kay Sophie na nababalot ng alikabok mula sa biyahe. Parang may bumara sa lalamunan ko. Sophie! Agad niyang ipinatong ang kamay niya sa balikat ko. Sige na, tama na iyan. Simulan na nating magbaba. Naghihintay ng kumain ang mga manggagawa. At kapag nagbukas na ang hotel mo, magtabi ka lang ng ilang presidential suite para sa akin. Nang gabing iyon, mas marami ang pagkaing inihain ng pit stop kaysa dati. Nang malaman ng mga manggagawa na ako mismo ang nagmaneho ng ilang dosenang kilometro papunta at pabalik ng lungsod para maihatid ang pagkain nila, lahat sila ay natulala. Lumapit sa akin si Foreman Zhang na may hawak na mangkok ng alak, namumula ang mukha sa matinding damdamin. Boss Fu, sa buong buhay ko, ilan lang ang mga taong nirespeto ko. Isa ka roon. Dahil sa ginawa mo, kakampi mo kami. Ang pit stop ay tahanan naming lahat. Kapag may gumalaw sa tahanan namin, kaming lahat ang makakaharap nila. Sabay-sabay na sumigaw ang daan-daang manggagawa. Kapag may gumalaw sa tahanan namin, kaming lahat ang makakaharap nila. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan ng pumalpak ang plano ni Mayor Zheng. Hindi niya ako nabuwag. Mas lalo pa niya akong inilapit sa mga manggagawang ito. Mula nang magkaroon ako ng sarili kong truck at sariling linya ng supply, naging matatag na ang pit stop. Ibinalik ko ang lahat ng lakas at oras ko sa pagtatayo ng hotel. Napakahusay ng taga-disenyong nahanap ni Sophie. Dahil sa makabago at payak na disenyo ng hotel, para itong isang gusaling nagmula sa hinaharap na biglang ibinaba sa gitna ng mga guho at lugar ng konstruksyon. Samantala, sa mungkahi ni Director Chin, nagbukas din ako ng isang maliit na convenience store. Naglagay rin ako ng mga sigarilyo, merienda, at mga pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpasok din ako ng ilang washing machine para sa serbisyo ng paglalaba. Ang pit stop ay naging isang maliit na komunidad na kumpleto sa pangangailangan, nalulutas ang halos lahat ng praktikal na problema sa araw-araw na buhay ng mga manggagawa at sa pamamagitan ng kwento ng mga manggagawang iyon. Kumalat ang pangalan ko sa buong proyekto ng paliparan. Alam na ng lahat na may isang batang may-ari na nagngangalang Marcos Fu sa katabing lugar. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga tala ng kita at gasto sa pit stop, pumasok si Director Chin kasama ang isang maliit na grupo. Sa unahan ay isang lalaking nasa edad 40, may kasama siyang 2 mas batang tao, ang isa ay may hawak na kwaderno at ang isa naman ay may kamera. Magiliw silang ipinakilala ni Director Chin. Ginoong Fu, ipakikilala ko kayo. Ito si Ginoong Chen, pinuno ng pagpapaunlad ng proyekto mula sa punong tanggapan ng Southern Airlines. Naparito siya para magsagawa ng paunang pagsusuri para sa magiging operasyon ng kumpanya sa paliparan. Parang may kumabog sa dibdib ko. Tumayo ako at iniabot ang kamay ko. Ginoong Chen, ikinalulugod ko kayong makilala. Magili na nakipagkamay si Ginoong Chen habang nakangiti. Ginoong Fu, marami na akong narinig tungkol sa inyo. Buong biyahe naming papunta rito, puro papuri sa inyo ang sinasabi ni Director Chin. Agad kong ibinalik ang papuri. Masyado lang po kayong mabait, Director Chin. Dumiretso sa punto si Ginoong Chen. Katatapos lang naming libutin ang lugar ng paliparan at hindi namin maiwasang mapansin ang gusali ninyo. Napakaganda ng disenyo. Sinabi ni Director Chin na isang hotel ito na malapit ng magbukas. Kayo ba ang may-ari nito? Tama. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pwede ba ninyo kaming ilibot? Siyempre naman. Ibinalik ko ang talaan ng kita at gasto sa mesa at pinangunahan ko sila papunta sa hotel. Habang naglalakad kami, marami akong tanong na sinagot mula kay Ginoong Chen at bawat sagot ko ay malinaw at may kumpiyansa. Nang dalhin ko sila sa lobby ng hotel, nakasalukuyan pang inaayos, natahimik silang lahat.
Mula roon, tanaw ang mga tower crane na abala sa lugar ng konstruksyon ng paliparan, at hindi mahirap isipin na hindi magtatagal, mga pilak na eroplano na ang lilipad at lalapag sa mismong lugar na iyon. Napakalakas ng dating ng tanawin. Napailing si Ginoong Chen sa taos pusong paghanga. Kahanga-hanga, Ginoong Fu. Nakita ninyo ang halaga ng lugar na ito sa hinaharap, habang ang lahat ng iba ay nakatuon lang sa perang makukuha sa kompensasyon. Habang nagsasalita siya, tuloy-tuloy namang kumukuha ng mga litrato ang kasama niyang maihawak na kamera. Umakyat kami sa rooftop viewing terrace at mula roon, tanaw ang buong lugar ng konstruksyon ng paliparan. Tumingin si Ginoong Chen sa malayo at dahan-dahang nagsalita. Kailangan ng mga tripulante ng aming kumpanya ng matutuluyan sa bawat lungsod na nilalapagan nila. Napakataas ng pamantayan namin para sa mga hotel na makakatuwang namin. Kaligtasan, pribasiya, kaginhawaan. Walang pwedeng ipagkompromiso. Ang hotel ninyo ay may kalamangang wala nang makakatulad. Ito ang gusaling pinakamalapit sa paliparan, mas malapit pa kaysa sa mga dormitoryo ng mga empleyadong pinaplano naming itayo. Pagkatapos ay humarap siya sa akin, maliwanag ang mga mata niya habang malalim ang iniisip. Ginoong Fu, kapag nagbukas na ang hotel ninyo, interesado ba kayong maging opisyal na hotel ng Southern Airlines para sa pahingahan ng aming mga tripulante sa paliparan ng aning? Malakas na kumabog ang dibdib ko. Ang pangmatagalang kasunduan sa isang kumpanya ng eroplano ay nangangahulugan ng pinakamatatag at pinakamahusay na mga bisita. Hindi pa man nagbubukas ang hotel, ito na ang lahat ng matagal ko ng pinapangarap. Pinigilan ko ang bugso ng emosyon at sumagot. Siyempre naman. Tumango si Ginoong Chen ng may kasiyahan. Maganda. Kapag opisyal nang natapos ang hotel, magpapadala kami ng isang propesyonal na pangkat para magsagawa ng pagsusuri, at kung makapasa ito, lalagda tayo sa isang estratehikong kasunduan sa pakikipagtulungan. Maraming salamat, Ginoong Chen. May inilabas siyang calling card mula sa bulsa niya at iniabot iyon sa akin. Mag-ugnayan tayo. Pagkaalis ni Ginoong Chen at ng grupo niya, mag-isa akong nakatayo sa rooftop, habang humahampas ang hangin sa mukha ko, parang hindi pa rin ako makapaniwalang totoo ang lahat ng ito. Pababa na sana ako nang may mapansin ako sa gilid ng paningin ko. May nakita akong sasakyang nakaparada sa dulo ng isang kalsadang lupa. Sasakyan iyon ni Mayor Zeng. Nakaupo siya sa loob at may isa pa siyang kasama. Parang itinuturo ni Mayor Zeng ang hotel ko habang may sinasabi sa katabi niya. Nanatili akong kalmado at bumaba ng gusali. Nagpadala ako ng mensahe kay Sophie. Pakiimbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Pagkatapos, inilabas ko ang telepono ko habang nasa rooftop pa at pinalaki ang tanawin. Kumuha ako ng malabong litrato ng tagiliran ng dalawang lalaki. Sinundan ko iyon ng isa pang mensahe. Iyong lalaking naka-Amerikana na katabi ni Mayor Zeng. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Mas detalyado, mas mabuti. Halos agad namang sumagot si Sophie. May problema ba? Nag-reply ako. Mukhang seryosong problema ito. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko. Naglakad ako papunta sa pasukan ng lugar ng konstruksyon at hinanap si Uncle Zhao. Uncle Zhao, maihihilingin sana akong pabor. Agad siyang sumagot. Marcos, sabihin mo lang. Ipinaliwanag ko ang gusto ko. Humanap ka ng gagawa ng karatula para sa akin. Pinakamagandang kahoy. Inukit ng mano-mano. Bahagyang ikiniling ni Uncle Zhao ang ulo niya. Ano ang ipaukit? Kumuha ako ng ballpen at papel at isa-isang isinulat ang 8 karakter. Bawal pumasok ang hindi bisita. Sandali iyong tinitigan ni Uncle Zhao, saka siya napangiti. Nakuha ko na. May pinatatamaan ka. Hahanapin ko agad ang pinakamagaling na karpintero sa bayan. Sisiguraduhin kong perpekto ang pagkakagawa. Pagkalipas ng 3 araw, isang karatulang inukit mula sa iisang piraso ng rosewood ang itinayo sa pinakakitang bahagi ng pasukan ng hotel ko na ginagawa pa lamang. Sa mismong sandaling na itayo iyon, napansin agad ng lahat. Huminto ang mga manggagawang dumaraan papunta sa pit stop at napatitig. Pagkatapos ay napangiti sila, iyong ngiting alam na alam ang ibig sabihin. Naiintindihan nilang lahat kung para kanino talaga ang karatulang iyon. At syempre, nakita rin iyon ni Mayor Zeng. Alam na alam niya kung sino ang tinutukoy ng mga salitang hindi bisita. Siya at ang misteryosong lalaking kasama niya. Ito ang pinakadirekta kong paraan ng pagsasabi sa kanila. Hindi kayo malugod na tinatanggap na makialam sa teritoryo ko. Nang gabing iyon, tumawag si Sophie. Nalaman ko na kung sino siya. Victor Ge ang pangalan niya. Siya ang may-ari ng Huayu Capital. Ang espesyalidad niya ay ang paghahanap ng malalaking proyektong may kahinaan o may mga usaping legal,
Pagkatapos ay pipilitin niyang mabili ang mga ito sa napakababang halaga, aayusin niya, saka ibebenta ng mas mahal para kumita ng malaki. Napakalaki ng kinikita niya. Sa paglipas ng mga taon, napakarami na niyang sinirang tao, winasak na pamilya, at buhay na nilugmok. Bawat salitang sinasabi ni Sophie, ay lalo lang nagpapabigat sa dibdib ko. Paano siya naugnay kay Mayor Zeng? Agad na sumagot si Sophie. Sinuri ko ang rehistro ng mga kumpanya. Noong nakaraang buwan, ang isang kumpanyang pagmamay-ari ni Victor J. ay nakipagsosyo sa kapatid ni Mayor Zeng para magparehistro ng isang bagong kumpanya. Aning Airside Services Limited. Pagkatapos ay nagtanong si Sophie. Gusto mo bang hulaan kung saan nakarehistro ang address nila? Sa mismong sandaling marinig ko iyon, parang may sumabog sa isip ko. Ang lupa ko. Lumamig ang boses ni Sophie. Tama. Ang address na nakarehistro ay ang lupa mo. Biglang luminaw ang lahat. Hindi kailanman binalak ni Mayor Zeng na pabayaan akong mamuhay ng payapa. Sinasadya niyang iguhit ang hangganan ng demolisyon sa paligid ng lupa ko para mapanatili iyon. Alam niyang tataas ang halaga nito. Kaya nakipagsabuatan siya sa kapatid niya at kay Victor G. para maagaw ang lupang ito para sa sarili nila. Ang pagtatayo ko ng hotel dito ang humaharang sa plano nila. Kaya gagawin nila ang lahat para mapaalis ako at maagaw ang hotel ko. Ang lahat ng maruruming galaw nila noon, panimula pa lang iyon. Ngayon, ang tunay na mandaragit, si Victor G. mismo, ang pumasok na sa laro. Nagtanong ako kay Sophie, may halong pag-aalala sa boses ko. Ano ang gagawin nila? Sumagot si Sophie. 3 ang karaniwang galaw ni Victor J. Una, sisirain niya ang reputasyon mo. Papalabasin niyang ikaw ang may problema hanggang mawalan ng tiwala sa iyo ang mga kasosyo mo. Ikalawa, demanda. Bubulagin ka niya sa mga walang basihang kaso para maubos ang oras, lakas at pera mo. Ikatlo, puputulin niya ang pinagmumulan ng lakas mo. Titirahin niya ang daloy ng pera mo at ang mga taong nasa panig mo hanggang tuluyan kang bumagsak mula sa loob. Kapag sapat ka na niyang napahina, saka siya darating na kunwari ay tagapagligtas. Mag-aalok siya ng presyong nakakainsulto pero mahirap tanggihan at bibilhin ang lahat ng pag-aari mo. Tahimik akong nakinig sa paliwanag ni Sophie. Matagal akong hindi nagsalita. Pagkatapos ay saka lang ako nagsalita. Naiintindihan ko na. Kung gusto niyang makipaglaro, sasabayan ko siya hanggang sa pinakahuli. May pag-aalala sa boses ni Sophie. Marcos. Sophie, putol ko sa kanya. Patuloy mong bantayan si Victor J. at ang bawat galaw ng bagong kumpanyang iyon. Gusto kong malaman ang plano niya sa bawat hakbang. Isa pa, bibilisan ko ang kasunduan sa Southern Airlines hanggat maaari. Kailangan ko ng isang makapangyarihan at opisyal na kakampi. At kailangan ding magbukas ang hotel ko sa lalong madaling panahon. Kapag nagsimula na itong kumita, kaya ko na siyang tapatan hanggang sa mapagod siya. Nasabi ko ang lahat ng tuloy-tuloy. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Sophie. Marcos, malayo na talaga ang narating mo. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa karatulang nakasulat na bawal pumasok ang hindi bisita. Wala naman akong ibang pagpipilian. Walang pakialam ang mundong ito sa mga luha. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mas matatag at mas mabangis kang lumaban kaysa sa kalaban mo. Mas mabilis at mas mabagsik ang pag-atake ni Victor A. kaysa sa inaasahan ko. Sa loob lang ng isang gabi, napuno ang mga lokal na forum ng bayan ng aning at ilang social media account sa lungsod ng mababagsik, ngunit maingat na isinulat na mga artikulo. Ang mga pamagat ay sadyang ginawa para gulatin ang mga tao. Ang iligal na salot sa tabi ng paliparan. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang labagin ang plano ng lungsod? Saan kumuha ng 500,000 dolyar ang isang binata? Ang nakatagong katotohanan sa likod ng Clouds Edge Hotel. Babala sa kaligtasan. Ang hotel na wala pang 300 talampakan mula sa runway ay maaaring maging nakamamatay na panganib sa mga susunod na lipad. Sa mga artikulong iyon, ipininta nila akong isang sakim at kahina-hinalang tao na handang isugal ang kaligtasan ng publiko para lang kumita. Ipinahihiwatig pa nilang marumi ang pinagmulan ng utang ko at may lihim daw akong kasunduan sa bangko at sa proyekto ng paliparan. Pati sina Sophie at Director Chin ay nadamay sa mga paratang. Kumalat ang mga artikulo na parang virus. Matagal lang naiinggit at nagtataka ang mga tao sa bayan ng aning tungkol sa akin. Ngayon, iyon na lang ang pinag-uusapan nila. Kita nyo? Paano nagawa ng batang iyon ang lahat ng ito? Siguradong may makapangyarihang taong sumusuporta sa kanya. Ngayon, lumaki na ang gulong ito. Tingnan natin kung paano siya makakalusot. Halos hindi maitago ni Aling Lee ang tuwa niya.
Ibinahagi niya ang mga artikulo sa group chat ng magkakapitbahay at dinagdagan pa ng sarili niyang komento. Iyan ang nangyayari kapag may taong sumusobra sa lugar na nararapat sa kanya. Kapahamakan ang kasunod. Mabilis ding nakarating ang issue sa pangasiwaan ng konstruksyon ng paliparan ng aning. Agad akong tinawagan ni Director Chin, mahigpit ang boses sa pag-aalala. Marcos, nakita mo na ba ang mga artikulong kumakalat sa internet? Sineseryoso ito ng mga namumuno rito. Napakalaki ng pressure. Nanatili akong kalmado. Nakita ko na po, Director Chin. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala rito. Lalabas din ang katotohanan. Pagkababa ko ng telepono, bago pa ako makabawi ng hininga, mabilis na lumapit sa akin si Uncle Zhao, naggangalit sa galit. Marcos, sumusobra na sila. Ano nga nangyari, Uncle Zhao? Agad siyang sumagot. May kumpanya mula sa lungsod, Redfield Construction. Nagpadala sila ng mga tao sa lugar natin para alukin ang mga veterano kong manggagawa. Dodoblehin daw ang sweldo at may kumpletong benepisyo pa. May ilan sa mga mas batang tauhan na nag-iisip ng lumipat. Parang bumagsak ang sikmura ko. Nilapitan ko ang mga manggagawang nag-aalinlangan. Hindi ko sila sinigawan. Tahimik ko lang silang tiningnan. Lahat naman ng tao gusto ng mas magandang buhay. Naiintindihan ko iyon. Kung gusto ninyong umalis, hindi ko kayo pipigilan. Ibibigay ko ang bawat sentimong nararapat sa inyo. Pero ang sinumang lumabas sa pintuang iyon, hindi na muling makakapasok sa Clouds Edge Hotel. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at naglakad palayo. Naiwan silang nakatayo roon, hindi makagalaw at nagkakatinginan. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang umalis. Maaaring hindi sila ang pinakatapat na tao sa mundo, pero marunong silang kumilatis. Alam nila kung sino ang tunay na may binubuo at kung sino ang nandyan lang para manira. Nanatiling buo ang grupo ni Uncle Zhao. Pero agad namang dumating ang panibagong problema. Kinabukasan, nakatanggap ako ng patawag mula sa hukuman. Isang kumpanyang gumagamit daw ng makabagong teknolohiya na hindi ko pa kailanman narinig ang nagsampa ng demanda laban sa akin ng 1,000,000 yuan. Ang reklamo nila, ang ingay at liwanag mula sa konstruksyon ay nakasisira raw sa kanilang mga precision equipment at hinihiling nilang ipatigil agad ang hotel ko. Ang nakarehistrong address nila ay isang bakanting lot na ilang kilometro lang ang layo at wala namang kahit ano roon. Malinaw na isa itong kasong isinampa ng may masamang layunin. Ang totoong pakay nila ay itali ako sa mga kaso hanggang maubos ang oras at pera ko. Wala akong pagpipilian kundi kumuha ng abogado. Kapos na ang pera ko. Ngayon, may isa na namang napakalaking gastusin. 3 o 4 na oras na lang ang tulog ko bawat gabi. Sa umaga, pinamamahalaan ko ang lugar ng konstruksyon, pinapakalma ang mga manggagawa at nakikipagpulong sa mga abogado. Sa gabi naman, ako mismo ang nagmamaneho papunta sa lungsod para bumili ng panibagong supply, pagkatapos ay bumabalik ako para tingnan ang pit stop. Parang hindi na ako makahinga sa tindi ng pressure. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong pagdudahan ang sarili ko. Napakalaki ng puhunan ng kalaban ko at may profesional pa siyang pangkat. Ako naman, maliit lang ang grupo ko at lakas ng loob lang ang baon ko. Pagkatapos ay tumawag si Sophie. Marcos, huwag kang matakot. Alam ko kung ano ang nangyayari. Iyan ang paborito niyang 3 hakbang. Marami nang bumagsak dahil dyan, pero hindi ikaw. Lumabas ka ngayon sa harap ng pit stop. Pinunasan ko ang mga mata ko at lumabas, litong-lito. Sa labas ng pit stop, sa malawak na bakanting lugar, nagkukumpulan ang 12-12 ng manggagawang katatapos lang ng trabaho, hawak ang kani-kanilang telepono. Sunod-sunod silang nagkokomento sa ilalim ng bawat mapanirang artikulo. Kalokohan! Ang pagkain ni Boss Fu ang pinakamura at pinakamalinis sa buong bayan ng Aning. Araw-araw akong nagtatrabaho sa lugar ng Clouds Edge. Mas mataas pa ang pamantayan ng kaligtasan dito kaysa sa karamihan ng malalaking proyekto sa lungsod. Kapag may patuloy pang nagsisinungaling, ako ang haharap sa kanila. Kung iligal ang hotel na ito, wala nang legal na gusali sa buong mundo. Kumpleto at maayos ang lahat ng papeles ni Boss Fu. Kakampi namin si Boss Fu. Ibagsak ang mga trader. Magaspang ang pananalita nila at ang iba ay talagang bastos. Pero may isang bagay silang alam. Alam nila kung sino ang naging mabuti sa kanila at para sa taong iyon, handa silang tumayo at lumaban. Habang pinagmamasdan ko sila, muling nangilid ang mga luha ko, pero sa pagkakataong ito, dahil sa pasasalamat. Bigla kong naunawaan. May pera si Victor J. May pangkat siya. May mga taktika siya. Pero may isang bagay akong hindi niya kailanman mabibili. Nasa akin ang mga tao. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kanila.
Foreman Zhang, mga kasama. Pagkakita sa akin ni Foreman Zhang, napangiti siya ng maluwang. Boss Fu. Maraming salamat. Bakit ka nagpapasalamat? Hindi lang namin kayang panoorin na inaapi ang mabubuting tao. Sumingit ang isa pang manggagawa. Boss Fu, huwag kang matakot. Libo-libo kaming nasa likod mo. Kapag ginalaw ka nila, gigibain namin ang buong plano nila. Tiningnan ko ang mga mukha nila. Magaspang. Tapat. Hindi mababasag. Unti-unting nawala ang lahat ng takot at pagkalito ko. Tumayo ako ng tuwid. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Ginoong Chen ng Southern Airlines. Ginoong Chen, ako ito, si Marcos Fu. Malamang nakita na ninyo ang mga chismis sa internet. Hindi ako tumawag para ipagtanggol ang sarili ko. Gusto ko lang kayong anyayahan, kasama ang pangkat ninyo sa pagsusuri, na pumunta rito at inspeksyonin ng personal ang hotel anumang oras. At gusto kong magpustahan tayo. Kapag pumasa kami sa pagsusuri ninyo, gusto kong lumagda tayo agad sa kasunduan. Bilang kapalit, bibigyan ko kayo ng 20% diskwento sa unang 3 taon. Pero kung hindi kami pumasa, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa biyahe ng buong pangkat ninyo. Ang ipinupusta ko ay ang reputasyon at kinabukasan ko. Halatang nabigla si Ginoong Chen sa sinabi ko. Ginoong Fu, matapang kayo. Iginagalang ko iyan. Sige, pagkalipas ng 3 araw, dadalhin ko rito ang pinakamahusay naming pangkat. Sana ay hindi ninyo ako bigin. Ipinapangako ko. Pagkababa ko ng telepono, dumiretso ako kay Uncle Zhao. Uncle Zhao, 3 araw lang ang mayroon tayo para ihanda ang hotel bago dumating ang pangkat na magsusuri. Ibinuhos ko ang bawat natitira kong sentimo para matapos ito. Lahat ng atensyon namin ay ibinuhos sa pinakamahalagang bahagi ng hotel para maipakita ng perpekto ang tunay nitong halaga. Tinanggal namin ang lahat ng palamuting matagal gawin. Sinabi ko sa lahat, hindi tayo basta nag-aayos ng hotel. Nakikipaglaban tayo. Lalong nagliyab ang sigla ng mga manggagawa. Kusang loob na tumulong si Foreman Zhang at ang grupo niya kahit hindi ko sila hilingan. Pagkatapos ng trabaho nila, imbes na magpahinga, dumidiretso sila sa lugar ko. Nabuo ang isang pambihirang samahan sa pagitan ng libo-libong manggagawa ng proyekto ng paliparan at ng mga tao sa hotel ko. Sa umaga, ibinubuhos nila ang pawis nila sa pagtatayo ng paliparan. Sa gabi naman, nagtatrabaho sila sa ilalim ng pansamantalang mga ilaw sa lugar ko, nagpapatuloy kahit madilim na. Nagningning ang buong lugar ng konstruksyon sa lahat ng oras. Hindi tumitigil ang ingay ng trabaho. Lahat na nakakakita sa walang takot nilang pagsisikap ay namamangha. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Ginoong Chen, kasama ang pangkat ng Southern Airlines na magsasagawa ng pagsusuri. Pagdating nila, napahinto silang lahat sa nakita nila. Sa loob lang ng ilang araw, ibang-iba na ang itsura ng gusali. Ang pinakamahalagang bahagi nito ay mistula ng isang 5 bituing hotel. Inakay ko sila paakyat sa rooftop viewing terrace. Nakahanda na roon ang komportableng mga upuan at mesa sa labas. Ginoong Chen, maupo po kayo. Ipinaghain ko silang lahat ng mainit na tsaa. Ito ang magiging executive lounge para sa mga tripulante ng Cloud's Edge Hotel. Lahat ng tripulante ng Southern Airlines na mananatili rito ay masisiyahan sa pinakamagandang tanawin sa buong lungsod at sa isang lugar kung saan tunay silang makakapagpahinga. Hawak ni Ginoong Chen ang tasa habang nakatanaw sa napakalawak na terminal sa malayo. Punong-puno ng paghanga ang mga mata niya. Samantala, kumalat ang mga kasama niya sa iba't ibang bahagi ng hotel, dala ang kanilang mga kagamitan at nagsagawa ng masusing pagsusuri. Parang nakabara sa lalamunan ko ang puso ko. Makalipas ang 1 oras, natapos ang lahat ng pagsusuri. Lumapit kay Ginoong Chen ang pinuno ng teknikal na pangkat, isang lalaking may salamin at iniabot ang bagong imprentang ulat. Kinuha iyon ni Ginoong Chen at binasa ng mabuti, dahan-dahan. Basang-basa ng pawis ang mga palad ko. Sa wakas, ibinaba niya ang ulat. Matalim ang tingin niya habang nakatingin sa akin. Ginoong Fu, kailangan kong aminin, nakagawa kayo ng isang kahangahangang hotel. Sa kalidad ng pagkakatayo at sa disenyo nito, lumampas ito sa inaasahan namin, lalo na ang soundproofing. Mas mababa sa 40 desibel ang antas ng ingay sa loob ng hotel. Kahanga-hanga iyon. Sa wakas, kumalma rin ang dibdib ko. Para lang makuha namin ang ganoong antas ng soundproofing, isinakripisyo namin ang lahat ng palamuting matagal gawin. Ngayon, masasabi kong sulit ang bawat isinakripisyo namin. Pagkatapos, nag-iba ang tono ni Ginoong Chen. Pero kalahati pa lang ang tapos sa hotel ninyo. Marami pa sa mga kinakailangang pasilidad ang wala pa.
Hindi pa iyan sapat para maabot ang pamantayan namin sa pakikipagtulungan. Huminga ako ng malalim, handa nang ilahad ang nakahanda kong alternatibong plano. Pero ngumiti si Ginoong Chen. Gayunpaman, naniniwala ako sa magiging kinabukasan ninyo, kaya nagpasiya rin akong tumaya. Kumuha siya ng 2 dokumento mula sa kanyang maleta. Ang isa ay isang liham ng intensyon para sa pakikipagtulungan ng hotel. Ang isa naman ay isang kasunduan para sa personal na angel investment. Ang liham ng intensyon na ito, maaari na nating pirmahan ngayon. Kinakatawan nito ang opisyal na paninindigan ng Southern Airlines. Magiging pananggan ninyo ito laban sa maraming panggigipit mula sa labas. Pagkatapos, itinulak niya ang 2 dokumento papunta sa akin. Tungkol naman sa kasunduang ito sa pamumuhunan, personal kong ipupuhunan ang 1,000,000 yuan sa hotel ninyo sa pangalan ng asawa ko. Para makatulong itong mairaos ninyo ang sitwasyong ito at matapos ng maayos ang hotel. Hindi ako humihingi ng bahagi sa negosyo. Ituring na lang ninyo itong utang. Kapag kumikita na ang hotel, saka ninyo bayaran kasama ang interes. Hindi ko inakalang susuportahan niya ako ng ganito. Nanginginig ang boses ko. Bakit? Humigop ng tsaa si Ginoong Chen. Napalayo ang tingin niya. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa inyo. Bata. Walang-wala. Pero handang kalabanin ang buong mundo. Bihira ang taong may ganoong tapang. Ayokong makita na sinasakal ng maruming pera ang pangarap ninyo bago pa man ito magsimula. Nangilid ang mga luha ko. Tumayo ako at yumuko ng malalim. Ginoong Chen, maraming salamat. Ipinapangako ko, ako si Marcos Fu, hinding-hindi ko pagtataksilan ang tiwalang ibinigay ninyo. Nang hapong iyon, sa rooftop ng hotel kung kalahati pa lang ang tapos, nilagdaan ko ang kasunduan para sa 1,000,000 yuan. Pag-angat ko ng panulat mula sa papel, dumating ang isang mensahe mula kay Sophie. Nagsimula ng agresibong bumili si Victor G ng mga bahagi ng bangko namin sa secondary market. Sinusubukan niya akong mapaalis. Binasa ko ang mensahe, pagkatapos ay tumingin ako sa malayo. Alam ko na. Sa wakas, nagsimula na ang tunay na laban. Ang 1,000,000 yuan na puhunan ni Ginoong Chen ay parang iniksyong nagbibigay buhay. Ibinalik nito ang sigla ng halos maubos ko ng puhunan. Pero ang mensahe ni Sophie ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Alam kong ako ang dahilan kung bakit siya naging puntirya. Tinawagan ko siya. Matagal na tumunog ang telepono bago niya sinagot. Pagod na pagod ang boses niya. Marcos, nasa pulong ako. Bilisan mo. Ayos ka lang ba? Ginawa ba niya? Hindi niya ako pinatapos. Pinilit niyang gawing kaswal ang boses niya. Ayos lang ako. Karaniwan lang itong labanan sa negosyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya kong harapin ito. Ituloy mo lang ang pagtatayo ng hotel. Iyan ang pinakamagandang magagawa mo para sa akin. Ang taong gaya ni Victor G, nabubuhay at bumabagsak batay sa resulta. Kapag nagtagumpay ang proyekto mo, kapag napatunayan itong tama ang naging pasya ko, wala nang maipupuna ang matatandang nasa lupon. Alam kong sinusubukan lang niya akong pagaanin ang loob. Ginagamit ni Victor G ang napakalaki niyang puhunan para gipitin ang buong bangko. Ang tunay niyang pakay ay pilitin silang isakripisyo si Sophie, ang taong nag-apruba sa pautang ko. Mahina kong sinabi sa telepono. Sophie, pasensya ka na. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya. Magkaibigan tayo. Hindi kita tinulungan bilang isang pamumuhunan. Tinulungan kita dahil nagtitiwala ako sa iyo. Huwag mo nang isipin yan. Sundin mo lang ang plano. Tandaan mo, kapag nanalo ka, panalo tayong lahat. Kailangan ko nang bumalik. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang telepono. Magkaibigan. Pagtitiwala. Parang mabigat na batong dumagan sa dibdib ko ang 2 salitang iyon. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi lang para sa hotel. Nakataya rin ang kinabukasan ni Sophie at ang tiwala ni Ginoong Chen. Bumalik ako sa lugar ng konstruksyon. Naghihintay roon sina Uncle Hao at ang mga manggagawa, halatang balisa. Pagkakita nila sa akin, iisa ang tanong nilang lahat. Marcos, ano ang sinabi ng Southern Airlines? Itinago ko ang lahat ng emosyon ko at mumiti. Humanga sila. Pipirma sila ng liham ng intensyon para sa pakikipagtulungan sa atin. Biglang nagsigawan sa tuwa ang buong lugar. Sa wakas, nagbunga rin ang lahat ng pinaghirapan namin. Pinagmasdan ko ang masaya at tapat nilang mga mukha. Sa mismong sandaling iyon, inanunsyo ko. Dodoblehin ang sahod ngayong buwan ng lahat ng tumulong sa mabilisang pagtatapos ng proyekto, at bawat manggagawa ng paliparan na tumulong sa atin ay makakatanggap din ng pulang sobre na may bonus.
Kinabukasan, ipinadala ni Ginoong Chen ang 1 milyong yuan sa account ko. Kasabay nito, ipinadala rin ng Legal Department ng Southern Airlines ang nilagdaan at opisyal na tinatakan nilang liham ng intensyon. Dahil sa opisyal na suporta ng Southern Airlines, kusa nang bumagsak ang lahat ng chismis tungkol sa maruming pera at iligal na konstruksyon. Agad kong tinawagan si Director Chin. Director Chin, gusto kong magsagawa ng isang press conference sa ilalim ng pangalan ng Aning Airport Construction Authority. Sandaling natahimik si Director Chin. Press conference? Para saan? Para sa opisyal na pagpapakilala ng Clouds Edge Hotel at sa plano ng tatluhang pakikipagtulungan ng hotel, ng paliparan at ng Southern Airlines. Gusto kong naroon ang lahat ng pangunahing media sa lungsod, pati na rin ang mga media sa buong lalawigan. Sa harap ng lahat, ilalahad ko ang buong kwento kung paano na itayo ang hotel na ito at ipapakita ko sa publiko ang liham ng intensyon ng Southern Airlines kasama ang lahat ng legal na permit. Agad niyang naunawaan ang balak ko. Gagamitin mo ang bigat ng pangalan nila laban sa mga kalaban mo at babaligtarin mo ang buong kwento. Isa-isa kong binigkas ang sagot ko. Tama. Tapos na akong magtago. Ilalatag ko na ang lahat ng baraha ko. Kung gusto nila akong pasikatin, sisikatin ko ang sarili ko sa paraang ako ang may kontrol. Matagal na natahimik si Director Chin. Alam kong malaking panganib din ito para sa kanya. Kapag may pumalpak sa press conference, siya ang mananagot. Pero sa huli, nakapagpasya rin siya. Sige, kakampi mo ako. Kailangan ng airport project ang isang katuwang na tulad mo. Ang pag-unlad ng bayan ng Aning ay nangangailangan ng ganitong klaseng sigla. Ako na ang bahala sa media. Gagamitin natin ang conference room ng Construction Authority 3 araw mula ngayon. Marcos, sabay nating ipanalo ito. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Malawak ang koneksyon ni Director Chin. Halos lahat ng pangunahing media sa lungsod ay napadalo niya. Eksaktong 10:00 ng umaga, nagsimula ang press conference. Huminga ako ng malalim at lumakad papunta sa entablado. Sa mga miyembro ng media at sa lahat ng panauhin, magandang umaga po. Ako si Marcos Few, ang nagtatag ng Clouds Edge Hotel. Alam kong marami nang kumakalat na chismis sa internet nitong mga nakaraang araw. May nagsasabing misteryoso ako. May nagsasabing marumi ang pinanggalingan ng pera ko. At may nagsasabing ang itinatayo kong hotel ay isang cancer sa tabi ng paliparan. Nakatayo ako rito ngayon para sabihin sa inyong lahat na wala ni isa sa mga iyon ang totoo. Isa lang akong ordinaryong binata mula sa bayan ng Aning. Maaga akong naulila. Ang tanging iniwan sa akin ng mga magulang ko ay ang lumang bahay na iyon. Nang gibain ng buong bayan, ang bahay ko lang ang naiwan sa labas ng demolition boundary. Hindi ako nagwala. Naisip ko lang na baka may dahilan kung bakit ako iniwan ng tadhana sa lugar na iyon. Ginamit ko ang lahat ng iniwan sa akin ng mga magulang ko, nangutang ng 300,000 dolyar sa bangko, at nakabuo ng 500,000 dolyar bilang panimula. Ipinagiba ko ang lumang bahay at nagsimula ulit mula sa wala. Gusto kong gawing hotel ang isang abandonadong lugar para makapaglingkod sa bagong paliparan. Pinangalanan ko itong Clouds Edge dahil umaasa akong lilipad ito tulad ng isang eroplano, pataas sa mga ulap, patungo sa mas mataas na pangarap. Panatag ang boses ko. Walang drama. Walang pag-arte. Katotohanan lang. Ang kwento ng isang kabataang lumaban gamit ang sarili niyang mga kamay para ipagtanggol ang tahanan niya at habulin ang pangarap niya. Tumahimik ang buong silid. Maraming mamamahayag ang ibinaba ang kanilang mga panulat at nakinig na lang. Nagpatuloy ako. Malinis ang bawat sentimong ginamit ko. Ang kaibigan kong nasa bangko na nag-apruba ng pautang ko ay ngayon ay nakararanas ng hindi makatarungang pag-atake dahil lamang sa pagiging propesyonal at matuwid niya. Tumingin ako kay Sophie na nasa gitna ng mga dumalo. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok na hindi kapansin-pansin, bahagyang namumula ang mga mata. Ang bawat hakbang sa pagtatayo ng hotel ko ay ganap na legal at naaayon sa batas. Ang nangasiwa sa kalidad ng konstruksyon ay si Director Chin ng Aning Airport Construction Authority. Tumango si Director Chin sa akin, punong-puno ng paghihikayat ang mga mata niya. At ang hotel ko ay hindi isang cancer dahil nakamit ko na ang paunang kasunduan para sa isang estratehikong pakikipagtulungan kay Ginoong Chen ng Southern Airlines. Lumingon ako at itinuro ang backdrop sa likuran ko, pati ang liham ng intensyon na nakapaskil sa dingding. Ang lugar na ito ang magiging pinakamainit na tahanan ng mga tripulante ng Southern Airlines sa tuwing mapapalayo sila sa kanilang tahanan. Pagkatapos kong magsalita, sumabog sa ingay ang buong silid. Isang opisyal na pakikipagtulungan sa Southern Airlines. Ito ang pinakamalaking balita ng araw na iyon.
Sa harap ng dokumentong iyon, nawala ng saysay ang lahat ng paratang. Ikinumpas ko ang kamay ko kina Uncle Zhao at Foreman Zhang na nasa unahang hanay. Tumingin ako sa lahat at malinaw na sinabi. Wala akong anumang misteryosong pinagmulan o makapangyarihang padrino. Isang pusong gustong gumawa ng mabuti para sa lugar na kinalakihan ko. Ang nagbibigay sa akin ng lakas ay ang lupang mahal ko. Ang mga pinunong sumuporta sa akin, ang mga katuwang na naniwala sa akin, at ang mga manggagawang nagbuhos ng dugo at pawis na kasama ko. Pagkatapos noon, binuksan ang press conference para sa mga tanong. Tumayo ang isang lalaking mamamahayag at diretsahang nagtanong. Ginoong Fu, nabanggit ninyo na ang kakilala ninyo sa bangko ay nakararanas ng panggigipit dahil sa inyo. May impormasyon kaming ang kumpanyang Huayu Capital ay kasalukuyang nagsasagawa ng sapilitang pagkuha sa bangko kung saan nagtatrabaho ang taong iyon. At natuntun din na maraming social media account na nagpakalat ng paninira laban sa inyo ay konektado sa Huayu Capital. Naniniwala ba kayong isa itong planadong pagsabotahe sa negosyo? Lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa akin. Sandali akong tumigil bago malinaw na sumagot. May dalawang uri ng tao sa mundong ito. Ang una, nakakakita ng halaga at nagsisikap na likhain at pangalagaan ito. Ang ikalawa, nakakakita rin ng halaga, pero ang iniisip lang ay kung paano ito aangkinin at sisirain. Bukas ang Clouds Edge Hotel para sa lahat ng lumilikha. Pero mananatiling sarado ang pinto nito para sa mga sakim na mandaragit. Naniniwala akong sa liwanag ng araw at sa ilalim ng bukas na kalangitan, lahat ng panlilinlang at sabuatan ay mabubunyag din sa huli. Pagkatapos kong magsalita, umalinggaw ang buong silid sa malakas na palakpakan. Nang hapong iyon din, kumalat sa lahat ng pangunahing media sa lungsod ang kwento ng Clouds Edge Hotel. Nasa unang pahina. Pinakamalaking balita. Tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga tao sa akin. Mula sa isang taong binabatikos, naging isang bagong alamat. Isang huwarang negosyante. Isang kabataang tumayong mag-isa, tumangging yumuko, at nagsabing hindi sa hindi makatarungang kapalaran at maruming pera. Pero kinabukasan mismo pagkatapos ng press conference, dumating na naman ang panibagong problema. Humahangos na lumapit sa akin si Uncle Zhao kinaumagahan. Marcos, may problema tayo. Naputulan ng tubig ang hotel. Parang bumagsak ang sikmura ko. Ano ang nangyari? Nagbayad naman tayo sa tamang oras, hindi ba? Tumango si Uncle Zhao. Tama. Pero sabi ng Water District ng bayan, kailangan daw kong punihin ang pangunahing linya ng tubig sa lugar natin ng 1 linggo. Isa ito sa pinakalumang maruming taktika ng mga lokal na mapang-api. Kapag walang tubig, titigil ang huling yugto ng pagtatayo ng hotel. Mas malala pa, hindi rin makakapag-operate ng maayos ang pit stop. Agad kong naisip si Director Chin. Pero bago pa ako makatawag, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa harap ng pinto ko. Ako si Wang Weigo. Dati akong tagapangulo ng Hongtu Group. Pamilyar ang pangalang Hongtu Group. Isa itong dating kilalang kumpanya sa larangan ng real estate sa lugar, pero bigla itong bumagsak ilang taon na ang nakalipas. Naubusan sila ng puhunan. Tumingin sa akin si Ginoong Wang, mabigat ang dala ng mga mata niya. May sasabihin ako sa iyo. Ang taong nagtutulak sa iyo sa bingit, si Victor G. ng Huayu Capital. Siya rin ang taong sumira sa buhay ko. Agad kong naunawaan. Hindi kaaway ang taong ito. Isa siyang likas na kakampi. Ginoong Wang, ano ba talaga ang nangyari? Napalalim ang tingin niya, tila muling bumalik sa isang masakit na alaala. May itinatayo rin akong malaking mixed-use complex noon, katulad ng ginagawa mo ngayon. Ibinuhos ko roon ang lahat ng mayroon ako. Pero nang malapit nang matapos ang proyekto, dumating si Victor J. Nagpakita siya na parang tagapagligtas. Binili niya ang lahat ng bahagi ko sa kumpanya at ang halos tapos ng proyekto sa halagang wala pang 30% ng tunay nitong halaga. Mula sa pagiging bilyonaryo, naging taong baon ako sa utang sa loob lang ng isang gabi. Halos kapareho ng pinagdaraanan ko ngayon ang kwento niya. Ang kaibahan lang, mas malupit ang naging wakas niya. Kumuha si Ginoong Wang ng makapal na tumpok ng mga dokumento mula sa kanyang maleta. Ilang taon ko itong pinag-ipunan. Lahat ng ebidensya laban kay Victor G. Walang awa si Victor G, pero sobra rin ang tiwala niya sa sarili. Marami sa marurumi niyang transaksyon ang nag-iwan ng bakas, at lahat ng iyon ay dumaan sa isang offshore shell company. Akala niya walang makakatunton sa kanya. Pero ang taong dating namamahala sa mga operasyong iyon para sa kanya ay nasa loob na ngayon ng grupo niya at kakampi ko. Narito ang ebidensya ng pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, mga rekord ng iligal na paglilipat ng mga ari-arian, at mga patunay ng panunuhol.
Kahit isa lang sa mga ito, sapat na para tuluyan siyang bumagsak. Nakatitig ako sa makapal na tumpok ng mga dokumento. Bumilis ang paghinga ko. Hindi lang ito mga ebidensya. Isa itong matalim na nakatutok mismo sa leeg ni Victor G. Ginoong Wang, kung nasa inyo na ang lahat ng ito, bakit hindi ninyo isinumbong? Mapait siyang umiling. Walang saysay. Sinubukan ko na. Pero napakalalim ng mga koneksyon ni Victor G. Isa lang akong matandang nalugi. Wala akong kakayahang magpagalaw ng kahit ano. Lahat ng isinumit kong ebidensya ay basta na lang nawala. Itinaas niya ang tingin at diretsong tumingin sa akin. Pero iba ka. Nasa likod mo ang proyekto ng paliparan at ang Southern Airlines. May mga taong nakikinig sa iyo na hindi nila kayang baliwalain. May impluwensya kang hindi nila kayang patahimikin. Sa mga kamay ko, bakal na walang silbi lang ang talim na ito. Pero sa mga kamay mo, baka ito na ang mismong sandatang puputol sa ulo ng dragon. Kinuha ko ang mabigat na tumpok ng mga dokumento. Bahagyang nanginig ang mga kamay ko. Naunawaan ko na. Hindi dumating si Ginoong Wang para humingi ng tulong. Dumating siya para ipagkatiwala sa akin ang huli niyang pag-asa na makamit ang hustisya. Biglang tumawag si Director Chin. Marcos, alam ko na ang tungkol sa tubig. Nakausap ko na ang pamunuan ng lungsod. Galit na galit ang alkalde. Siya na mismo ang nakikialam. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 30 minuto, maibabalik ang tubig at kuryente. Isa pa, dumating na sa bayan ng aning ang pangkat ng Municipal Discipline Commission na magsasagawa ng investigasyon. Ang unang taong gusto nilang makausap ay si Mayor Zeng. Mahigpit kong hinawakan ang mga dokumentong nasa kamay ko habang nakikinig sa boses ni Director Chin. Halo-halo ang nararamdaman ko. Alam ko na. Dumating na ang oras para gumanti. Tumingala ako. Matatag ang tingin ko. Nangako ako. Dadaling ko ang talim na ito at ipinapangako kong maibibigay ang hustisya. Maaaring mabagal ang hustisya, pero lagi itong dumarating. Mas mabilis pang kumalat sa buong bayan ng aning ang balitang dumating na ang Municipal Discipline Commission kaysa sa balita tungkol sa pagbabalik ng tubig. Ipinatawag si Mayor Zeng para sa pagtatanong at hindi siya lumabas sa loob ng 5 oras. Nang sa wakas ay lumabas siya, wala nang bakas ng dating kayabangan niya. Makalipas ang kalahating oras, muli nang dumaloy ang malinis na tubig sa mga gripo sa lugar ko. Nang gabing iyon, ikinulong ko ang sarili ko sa opisina at paulit-ulit na binasa ang mga dokumentong ibinigay ni Ginoong Wang. Mas malalim pa pala ang mga krimen ni Victor A. kaysa sa inaakala ko. Nakakakilabot ang lawak ng mga ito. Pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Ilegal na paglilipat ng mga ari-arian. Panunuhol. Kahit isa lang sa mga kasong iyon ay sapat na para mahabang buhay siyang makulong. Pero alam kong hindi sapat na basta na lang ipasa ang mga ito sa komisyon. Napakalalim ng mga ugat ni Victor G at napakakomplikado ng mga koneksyon niya. Kailangan ko siyang idiin sa paraang wala na siyang matatakasan. Gamit ang mga ebidensyang napakatibay na wala nang puwang para sa anumang pagtanggi. Kaya tinawagan ko si Sophie. Sophie, kailangan kong maipakilala sa isang media outlet sa antas ng lalawigan. Yung mapagkakatiwalaan at malawak ang naaabot. Agad niyang naintindihan. Ilalantad mo siya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim ang gusali ng opisina ni Mayor Zeng sa gitna ng gabi. Hindi. Ililitis ko siya sa harap ng publiko. May producer sa programang Focus and Expose ng estasyon ng telebisyon ng lalawigan. Nakatatanda siya sa akin sa universidad at isa siyang taong may prinsipyo. Wala siyang pinapalampas pagdating sa katiwalian sa mundo ng pananalapi. Ang programa nila ang may pinakamataas na rating sa buong lalawigan pagdating sa mga investigasyon. Kapag sila ang tumutok sa isang tao, walang nakakalusot. Siya ang kailangan ko. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa makapal na tumpok. Isa itong malinaw na record kung paano minanipula ni Victor Guy ang presyo ng mga stock gamit ang isang offshore shell company. Halos 100 milyong yuan ang kinita niya ng iligal. Hindi ko inilabas ang lahat ng baraha ko ng sabay-sabay. Kapag tusong soro ang kalaban mo, paisa-isa mong binabalatan ang bawat patong, parang sibuyas, hanggang unti-unti niyang maramdaman ang papalapit na takot. Ipinadala ko ang dokumento sa pangkat ng Focus and Expose gamit ang naka-encrypt na email. Walang pangalan. Isang linya lang ang isinulat ko sa dulo. Simula pa lang ito. Pagkalipas ng 2 araw, ipinalabas ang programa sa nakatakdang oras. Tumama agad ang pamagat. Ang sabuatan sa likod ng 100 bilyong kapital. Ang lihim na imperyo ni Victor G. Parang isang nakakakabang pelikula ang takbo ng programa.
Gamit ang matitibay na datos at mga panayam sa mga ekspertong hindi nagpabanggit ng pangalan, isa-isang binusisi ang mga ebidensyang ipinadala ko at inilantad ang lahat sa harap ng milyon-milyong manonood sa buong lalawigan. Malamig ngunit matalas ang mga tanong ng tagapagbalita. Bakit naging personal na otomatikong tagapaglabas ng pera ang ating pamilihang pinansyal para sa mga taong inaakalang wala silang pananagutan? Bakit tila nagbulag-bulagan ang ating sistema ng regulasyon sa mga krimeng napakalinaw na? Alam ko na. Nagsimula na ang pagbagsak ni Victor J. Kinagabihan ding iyon, bumagsak ang website ng Huayu Capital dahil sa dagsa ng galit na komento ng mga mamumuhunan. Kinabukasan, pagbukas pa lang ng merkado, agad nang sumadsad ang presyo ng stock ng Huayu Capital sa pinakamababang limitasyon. Bumuhos ang mga order para magbenta na parang rumaragas ang talon, isinara ang lahat ng daan para makatakas. Halos sumabog sa dami ng tawag ang telepono ni Victor J. Mga taong humihingi ng paliwanag, galit na mga mamumuhunan, mga investor na umaatras, mga kasosyong pinuputol ang kontrata. Ang imperyong pangnegosyo na ilang taon niyang binuo ay nagsimulang magkapira-piraso sa loob lang ng isang weekend. At ang huling dagok ay nanggaling mismo sa 6 taon. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkakakulong para sa investigasyon, tuluyan nang bumigay si Mayor Zeng. Inamin niya ang lahat. Kung paano nila binalak agawin ang lupa ko. Magkano ang ibinayad sa kanya. At lahat ng maruruming bagay na ginawa niya. Mabilis na natunto ng pangkat ng investigasyon ang koneksyon nila ng kapatid ni Victor He sa Aning Airside Services Limited. Sa huli, formal na isinampa si Mayor Zeng sa sistema ng hustisya. Kinagabihan, maaga naming isinara ang pit stop. Nakabalik na sa kanilang mga dormitoryo ang lahat ng manggagawa. Ako naman, naiwan sa opisina para tingnan ang mga record ng bagong padala ng mga materyales. Ayaw akong iwan ni Uncle Zhao, kaya nanatili rin siya. Nakatanaw siya sa malakas na buhos ng ulan. Marcos, parang may mali ngayong gabi. Hindi maganda ang kutob ko. Nararamdaman ko rin. May kakaibang pagkabalisa na hindi ko maipaliwanag. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Humahangos na pumasok ang gwardiya sa gabi, maputlang-maputla ang mukha. Boss, Uncle Zhao, may problema tayo. May dumating na grupo, lahat may dalang armas. Binabasag nila ang lahat at sinasaktan ang sinumang humarang. Hindi namin sila mapigilan. Biglang tumayo si Uncle Zhao at dinampot ang pala sa tabi ng dingding. Mukhang gusto talaga nilang mamatay. Nagyelo ang dugo ko pero pinilit kong manatiling kalmado. Uncle Zhao, tumawag ka ng pulis. Napailing ang gwardiya. Wala nang oras. Sinira nila lahat ng telepono namin. Mukhang balak nilang wasakin ang buong lugar. Agad kong naintindihan. Sa pagkakataong ito, seryoso na ang laro ni Victor J. Hindi ito mga ordinaryong siga. Mga bayarang propesyonal ang mga ito. Ang pakay nila, magdulot ng pinakamalaking pinsala, sapat para magkaroon ng malaking trahedya. Kapag nawasak ang lugar o may namatay, tapos na ang hotel ko. Sa isang iglap, nakapagpasya na ako. Uncle Zhao, isama mo ang mga tao mo at harangan ang pangunahing tarangkahan. Huwag ninyong harapin ng diretsahan. Pigilan niyo lang sila hanggat kaya. Marcos, ikaw naman? Hahanap ako ng tulong. Paglabas ko, dinig na dinig ko ang tunog ng nababasag na salamin at mga sigawan mula sa gusali ng hotel. Mahigit 100 lalaking nakaitim ang nagwawasiwas ng mga itak at bakal na pamalo, winawasak ang glass curtain wall na kakakabit lang namin. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na ilaw ng mga headlight sa likuran ko. Isang itim na van na walang plaka ang rumaraga sa diretso sa akin. Papatayin nila ako. Tuluyang nablangko ang isip ko. Sa isang kisap mata, tumalon si Foreman Zhang mula sa tagiliran. Malakas niya akong naitulak palayo. Boss, tumakbo ka. Tumilapon ang katawan ni Foreman Zhang na parang basahang manika. Hindi man lang huminto ang van. Lalo pa itong bumilis at naglaho sa madilim at maulang gabi. Napasigaw ako habang gumagapang papunta sa kanya. Zhang! Tumingala siya sa akin, nang hihina na pero nakangiti pa rin. Umalis ka, tumakas ka na. Naghalo ang luha ko at ang ulan. Hindi kita kayang iwan. Kung aalis ako, ano ang mangyayari kina Uncle Zhao at sa iba? Kung aalis ako, mawawala ng saysay ang dugong ibinuwis ni Zhang. May galit na hindi ko pa kailanman naramdaman ang biglang sumiklab mula sa kaibuturan ko. Tumingala ako sa mga lalaking patuloy na winawasak ang hotel ko. Naging kasintigas ng yelo ang mga mata ko. Hindi ako tumakbo papunta sa sarili kong sasakyan. Sa halip, tumakbo ako papunta sa nakaparadang bulldozer sa sulok ng lugar. Ang bulldozer na itinuro sa akin ni Foreman Zhang kung paano patakbuhin.
Ipinaandar ko iyon. Nagising ang higanting bakal sa gitna ng ulan at umalinggaw ang nakabibinging dagundong nito. Napahinto ang lahat ng siga nang marinig ang tunog na iyon. Unti-unti akong umabante, mabagal pero may puwersang walang makapipigil. May isa sa kanila ang napasigaw. Baliw siya. Tuluyan na siyang nabaliw. Biglang napalitan ng matinding takot ang mga mukha nila. Nagkanya-kanya silang takbo sa iba't ibang direksyon. Hindi ko sila hinabol. Ilang sandali lang, rumagasa sa maulang gabi ang mahigit 100 sasakyan ng pulis, kumikislap ang pula at bughaw na ilaw. Unang bumaba sina Director Chin at Sophie mula sa unang sasakyan. Nakita nila si Foreman Chang na nakahandusay sa lawa ng sariling dugo. Nakita nila ang pagkawasak sa buong lugar. At nakita nila akong nakaupo sa loob ng bulldozer. Tumakbo si Sophie papunta sa ibaba ng bulldozer. Nanginginig ang boses niya. Marcus, ayos ka lang ba? Bumaba ka na, pakiusap. Tumalon ako mula sa mataas na kabina at bumagsak diretso sa mga bisig niya. Sophie, gusto nila akong patayin. Mahigpit niya akong niyakap. Basag ang boses niya. Alam ko. Tapos na, tapos na. Pero alam kong hindi pa iyon ang katapusan. Mula ngayong gabi hanggang sa huli na ang laban namin ni Victor G. Dinala si Foreman Zhang sa pinakamagandang ospital sa lungsod. Ayon sa doktor, marami siyang nawalang dugo at nabali ang kaliwang binti niya. Kailangan siyang operahan agad pero wala nang panganib sa buhay niya. Tahimik lang akong nakatanaw sa pasilyo ng ospital. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksenang tumilapon sa ere si Zhang. Hinubad ni Sophie ang jacket niya at ipinatong sa mga balikat ko. Nakatayo sa malapit si Director Chen, sunod-sunod ang tawag sa telepono. Nabalitaan na ni Mr. Chen ang lahat. Ginamit niya ang impluwensya ng Southern Airlines para idiin ang pamahalaang panlalawigan, hinihiling ang masusing investigasyon at walang awang pananagutin ang mga may sala. Malaki ang naging kapalit ng pag-atake ni Victor E. sa akin. Pero kasabay nito, winasak rin niya ang lahat ng hindi nakasulat na kasunduan at hangganan. Ginawa niyang kalaban ang lahat. Magdamag na kumilos ang pulisya. Isa-isang nahuli sa mga checkpoint palabas ng bayan ang mahigit 100 bayarang siga. Natagpuan ang van na walang plaka na bumangga kay Zhang sa isang inabandonang quarry. Sa tindi ng ebidensya at ng presyur ng investigasyon, mabilis nilang isinuko ang pangalan ng taong nag-utos sa kanila. Ang pinakapinagkakatiwala ang tauhan ni Victor G. Ang lalaking gumagawa ng lahat ng maruruming utos niya. Nang puntahan siya ng pulisya, nagpakamatay siya kaysa humarap sa hustisya. Akala niya, iyon na ang magiging malinis niyang pagtakas. Mali ang tantiyan niya sa akin. At lalo niyang minamaliit ang ibinigay sa akin ni Mr. Wang. Lumapit ako kina Sophie at Director Chen. Sophie, ikuha mo ako ng producer ng Focus and Expose. Director Chen, mag-ayos ka ng pulong kasama ang Municipal Discipline Commission. Kinabukasan, gumawa ako ng 2 kopya ng kumpletong dosye ni Mr. Wang. Ang isa, ako mismo ang naghatid sa pangkat ng Focus and Expose sa istasyon ng telebisyon ng lalawigan. Ang isa naman, personal kong ibinigay sa pinakamataas na opisyal ng Municipal Discipline Commission. Ang sumunod ay isang napakalaking kampanya laban sa katiwalian na yumanig sa mundo ng pananalapi at politika ng buong lalawigan. Buong 1 linggo ang ginugol ng pangkat ng Focus and Expose para gumawa ng 1 oras na espesyal na programa na sumira sa lahat ng record sa dami ng nanood. Tuluyang nabunot ang buong proteksyon ni Victor G. Nawala ang bawat kalasag na dati niyang sandigan. Sabay-sabay na kumilos ang tanggapan ng buwis, ang mga tagapangasiwa ng securities at ang pulisya. Lahat ng ari-ari ang nakapangalan kay Victor J. ay ipinasa ilalim sa freeze order. Tuluyang ipinasara ang Huayu Capital. Ang imperyong minsang namayani sa mundo ng pananalapi ay gumuho sa loob lang ng ilang araw at nauwi sa wala. Nandoon ang lahat ng tumulong sa akin para marating ko ito. Tumingin ako sa Aning International Airport sa di kalayuan, opisyal ng bukas at punong-puno ng buhay. Wala akong ibinigay na ingranding talumpati. Yumuko lang ako ng malalim. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa ibabaw ng mga ulap narito ako at naroon din kayong lahat. Nananatili pa rin ang observation terrace sa pinakatuktok ng hotel, pero ngayon, iyon na ang pinakamahalaga at pinakamagandang tanawin sa buong Aning Town. Lumapit si Sophie, iniabot sa akin ang isang baso ng champagne, at ngumiti. Tingnan mo nga naman, Mr. Tagumpay. Alam mo ba, Marcos? Hindi lang hotel ang itinayo mo. Binago mo ang lugar na ito. Marami ka ring binago sa buhay ng maraming tao. Napatawa ako. Tumingin ako sa hotel ko. Nagliliwanag ang mga ilaw at puno ito ng mga bisita.
Alam ko, natagpuan na sa wakas ng ulilang dating walang matakbuhan ang lugar na tunay niyang kinabibilangan. Ang pumalit kay Victor Ge ay isang nasa katanghaliang gulang na opisyal na ipinadala mula sa lungsod, si Secretary Zhao. Dumalo ako sa forum tungkol sa plano para sa kinabukasan ng 6 taon bilang kinatawan ng mga batang negosyante. Tumagal ang pulong ng buong umaga. Hindi nagtipid si Secretary Zhao sa papuri. Ang Clouds Edge Hotel ni Mr. Fu ay naging huwaran para sa ating lahat. Pinatunayan nito na sa lupaing ito, kung may tamang pananaw at sapat na tapang, kayang makabuo ng isang proyektong maipagmamalaki sa buong mundo. Lahat ng plano natin mula ngayon ay dapat magsilbing sukatan ang Clouds Edge Hotel. Gusto nating gawing lugar ito na dinarayo ng mga mamumuhunan at ipinagmamalaking tirhan ng mahuhusay na tao. Sa pagtatapos ng pulong, mahigpit niyang kinamayan ako at taimtim na nagsalita. Mr. Fu, nagkamali sa iyo ang bayang ito noon. Ang kinabukasan ng bayang ito ay kailangan ang pamumuno mo. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Buo ang suporta namin sa iyo. Tiningnan ko ang ningning sa kanyang mga mata at alam ko. Sa wakas, dumating na ang tagsibol ng 6 taon. Biglang sumigla ang negosyo ng hotel. Hindi lang Southern Airlines ang naging kliyente namin. Pati mga crew ng iba pang airline, kami na rin ang hinahanap. Sunod-sunod ang mga business conference at industry forum na ginanap sa hotel. Ang salitang, magkita tayo sa Clouds Edge, naging bagong pamantayan ng mga negosyante sa lungsod. At hindi rin namin kinalimutan ang pit stop. Pinalawak at inayos ko ito. Naging isa itong semi-open na food court. Nanatili ang abot kayang presyo at ang simple nitong karakter, at naging paboritong puntahan sa gabi ng mga ground staff ng paliparan at mga taga rito. Opisyal kong hinirang si Uncle Zhao bilang pinuno ng engineering na nangangasiwa sa lahat ng pasilidad at maintenance. Ang mga manggagawa naman ang naging teknikal na gulugod ng bawat departamento, nakasuot ng malinis at bagong uniforme bilang mga regular na empleyado ng isang 5 bituing hotel. Dumalaw si Mr. Wang. Pagkakita pa lang niya sa akin, malalim na siyang yumuko. Mr. Fu, maraming salamat. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Agad kong inabot ang kamay ko para pigilan siya. Mr. Wang, sobra naman ang ibinibigay mong kredito sa akin. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Ang talim na ibinigay mo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong hiwain ang kadiliman. Sinabi niyang balak niyang gamitin ang perang nabawi niya para magtatag ng legal aid fund na tutulong sa mga negosyanteng nadurog ng kaparehong mapagsamantalang kapital na sumubok sa amin. Tinapik niya ang balikat ko, may tahimik na pagmamalaki sa kanyang boses. Matanda na ako para ipagpatuloy pa ang laban, pero ang mundong ito, mula ngayon, ay para na sa mga taong tulad mo. Inihatid ko siya palabas ng hotel at pinanood ang kanyang likod, hindi na nakayuko, muli nang tuwid ang tindig, habang unti-unti siyang nawawala sa gitna ng mga tao. Alam ko. Natapos na ang isang lumang panahon. Maayos na ang takbo ng hotel, parang isang makinang eksaktong gumagana. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng kaunting oras para sa sarili ko. Ang una kong ginawa, inilipat ko si Foreman Chang mula sa karaniwang silid papunta sa pinakamagandang very important person recovery suite ng ospital sa lungsod. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Nang dalawin ko siya, nakahiga siya sa kama. Pagkakita niya sa akin, halos mapabangon siya sa sobrang tuwa. Boss Fu, bakit pa kayo nag-abala? Gasgas lang naman ito, hindi na dapat kayo nagpabalik-balik. Naglagay ako ng isang bungkos ng bulaklak sa tabi ng higaan niya. Zhang, hindi simpleng gasgas ito. Tinanggap mo ang tama na para sana sa akin. Sabi ng doktor, maayos ang paggaling ng binti mo, pero kailangan mo pa ng mahabang panahon para makarecover. Magpahinga ka lang dito at huwag kang mag-alala sa kahit ano. Patuloy kang sasahod at ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot mo. Ang lalaking halos hindi kailanman nagrereklamo, ang matatag na lalaking iyon mula sa Hilaga, napaluha na parang bata. Boss Fu, sulit ang lahat. Tinapik ko ang balikat niya at sinabi, mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa tahanan nating lahat. Pagkalabas ko ng ospital, tumawag si Sophie. Ang loan para sa Clouds Edge Hotel na siya ang nag-apruba ay naging isa ng tanyag na kwento ng tagumpay sa head office. Malayo sa maparusahan, nabigyan pa siya ng natatanging promosyon. Siya ang pinakabatang branch manager sa kasaysayan ng bangko. Natatawa niyang sinabi sa telepono, Mr. Fu, libre ka ba mamayang gabi? Gusto kitang ilibre ng hapunan. Saan mo balak? Sa presidential suite ng Clouds Edge. Nang gabing iyon, ipinaghanda ko ang kusina ng pinakamainam na hapunang kaya nilang gawin at ipinadala iyon sa presidential suite sa pinakatuktok ng hotel. Ang silid na iyon ay matagal ko nang inilaan para kay Sophie.
Hindi kailanman isinama sa listahan ng mga kwarto at hindi kailanman ipinagamit sa iba. Mula sa terasa, tanaw ang buong Airside New District na kumikislap sa gabi. Pagkakita sa akin ni Sophie, umiti siya. Ito pa rin ang pinakamagandang tanawin sa buong lugar. Napangiti rin ako. Siyempre naman. Kanino ba sa tingin mo ang lugar na ito? Hindi namin pinag-usapan ang trabaho. Hindi rin namin binalikan ang lahat ng nakakatakot na pinagdaanan namin. Naupo lang kami na parang dalawang matagal ng magkaibigang muling nagkita, umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Pagkaraan, seryoso niya akong tiningnan. Marcos, naaalala mo ba? Noong nagpasya kang itayo ang hotel, sinabi ko sa'yo. Kapag nabuksan na ito, may utang kang habang buhay na pananatili sa presidential suite para sa akin. Libre. Tumango ako. Tinutupad ko na ang pangakong iyon. Napatawa si Sophie. Sa totoo lang, biro lang talaga iyon noon. Noong panahong iyon, akala ko nababaliw ka na. 500,000 yuan para magpatayo ng hotel. Sa gitna ng mga guho, habang lahat ng iba ay umalis na. Hindi ako naniwalang magagawa mo talaga. Tinulungan kita dahil ayokong makita kang mawala ang lahat ng mayroon ka. Handa pa nga akong akuin ang bahagi ng pagkalugi kung kinakailangan. Tahimik lang akong nakinig. Nagpatuloy siya. Ginawa mong realidad ang isang pangarap na akala ng lahat ay imposible. Mas matatag ka kaysa sa inaakala ko. Tumayo siya at lumapit sa kinaupuan ko. Kaya ngayon gusto kong baguhin ang hiling ko. Ayoko na ng presidential suite. Tumingala ako. Nakatitig ako sa mukha niyang halos abot kamay na. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Hindi siya sumagot. Marahan lang siyang lumapit at hinalikan ako. Pagkatapos, niyakap niya ako at mahina ngunit nanginginig ang boses na nagsalita. Marcos, ikaw ang gusto ko. Hindi ang sweet. Ikaw. Bigla na lang muling pumatak ang mga luha ko. Umiti ako at mariing tumango. Tama. Nang gabing iyon, ilang oras kaming nag-usap tungkol sa lahat ng pangarap namin para sa hinaharap. Hindi nagtagal, dumating ang 2nd anibersaryo ng pagbubukas ng Aning International Airport. Kasabay rin nito ang 2nd anibersaryo ng Clouds Edge Hotel. Dumalo ang mga pinuno ng negosyo, mga opisyal ng pamahalaan, at iba pang mga panauhing pandangal. Nakasuot ako ng itim na custom-tailored na suit, habang nasa tabi ko si Sophie, at magkasama kaming sumasalubong sa bawat bisitang pumapasok sa ballroom. Opisyal nang umalis si Sophie sa bangko, at naging punong tagapagpaganap ng Clouds Edge Group. Siya na ang humahawak sa lahat ng masalimuot na usaping pangnegosyo, kaya malaya akong nakatutok sa pangmatagalang direksyon ng buong grupo. Nandoon din si Director Chin. Siya na ngayon ang chairman ng Airside New District Management Committee, ang kinikilalang pinuno ng bagong lungsod. Pagkakita niya sa akin, natawa siya. Mr. Fu, ikaw ang pinakamalaking pang-akit ng puhunan sa buong distrito. Dumating din si Mr. Chen mula pa sa Guangzhou, espesyal para sa gabing ito. Siya na ngayon ang Vice President ng Southern Airlines. Pagkikita pa lang namin, mahigpit na niya akong niyakap. Marcos, ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buong buhay ko ay ang ginawa ko sa rooftop na iyon 2 taon na ang nakalipas. Ang 1,000,000 yuan na iyon. Nakatayo sa likuran ko sina Uncle Zhao at Foreman Zhang. Ang isa ay pinuno ng engineering, ang isa naman ay pinuno ng seguridad. Nang magsimula ang handaan, ako ang umakyat sa entablado bilang host. 2 taon na ang nakalipas, nakatayo ako sa mismong lupang ito, at puro guho lang ang nasa ilalim ng mga paa ko. Akala ko noon, iniwan na ako ng buong mundo. Pero ngayon, nakatayo ako rito, at sa ilalim ng mga paa ko, ay ang tumitibok na puso ng pinakamasiglang distrito sa buong Airside New City. Ito lang ang gusto kong sabihin. Hindi kailanman nasusukat ang halaga natin sa kung saang panig tayo inilagay ng linyang iginuhit ng ibang tao. Nakasalalay iyon sa kung saan natin pinipiling iguhit ang sarili nating panimulang linya. Kapag tinalikuran ka ng mundo, maaari mong piliing bawiin ito. Maikli lang ang talumpati ko, pero iyon ang tumanggap ng pinakamalakas na palakpakan ng gabing iyon. Patuloy pa rin ang handaan, pero tahimik naming hinawakan ni Sophie ang kamay ng isa't isa at umalis. Nagpalit kami ng kaswal na damit at naglakad sa parke na parang ordinaryong magkasintahan. Puno ang parke ng mga batang nagtatawanan at naglalaro, pati ng mga nakatatandang naglalakad at nag-ehersisyo. May nakita akong pamilyar na mukha. Si Auntie Lee, itinutulak ang maliit niyang apo sa slide. Nakita rin niya ako. Biglang nanigas ang ekspresyon niya. Ikaw, talagang napakalayo na ng narating mo. Noon, sobra akong madaldal. Sana huwag mo na akong samaan ng loob.
Hindi man lang ako nagdalawang isip at umiling. Nakaraan na ang lahat. Tumakbo ang apo niya papalapit sa akin at tiningala ako ng may pagtataka. Agad namang sinabi ni Auntie Lee. Ito ang ipinagmamalaki ng bago nating distrito, si Mr. Fu ng Clouds Edge Hotel. Kapag lumaki ka, sana maging matagumpay ka rin gaya niya. Ngumiti ako, kumuha ng candy sa bulsa ko at iniabot iyon sa bata. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nakarating kami sa lugar kung saan dating nakatayo ang dati kong bahay. Bahagi na iyon ngayon ng hotel. Isa na itong magandang bukas na hardin. Magkatabi kaming naupo ni Sophie sa isang bangko sa hardin. Sa di kalayuan, dahan-dahang bumababa ang isang napakalaking eroplano. Maayos itong lumapag sa runway. Ang mga ilaw nito ay gumuhit sa kalangitan ng gabi na parang isang bulalakaw. Lumingon sa akin si Sophie. Marcus, nagsisi ka na ba kahit minsan? Tumingin ako sa eroplanong maayos na lumalapag. Tumingin ako sa libo-libong ilaw na kumikislap sa malayo. Tumingin ako sa taong nasa tabi ko. Ang babaeng mahal ko. At mahina kong sinabi. Kahit minsan, hindi.